Bawat isa sa atin ay nagkaroon ng pag-ibig sa kabataan. Napakaganda na sa pag-iisip pa lang ay sapat ng magpakaba sa ating puso. Ang pelikulang gusto kong mapalapit sa iyo ay ang kwento tungkol sa isang dalagang naniniwala sa kabutihan at isang lalaking tila malamig ngunit nagtatago ng mainit na puso sa likod ng katahimikan. Nagtagpo sila, dumaan sa mga pagsubok ng kabataan at pagkatapos ay humarap sa mga pagpipilian na nagturo sa kanila na makinig sa kanilang sarili. Subaybayan natin ang matamis ngunit puno ng pagdududa na unang pag-ibig na ito. Ang panimula ay ang matinding paghaharap sa pagitan ng malamig na campus heartthrob na si Jayang Baizhan at ng mga tambay na pinamumunuan ni Yan Zhengwen, ang taong mailolipo. Hindi nagpaligoy-ligoy si Baizhan, kumilos ng mabilis at isa-isang pinabagsak ang mga kalaban. Saktong napadaan si Ming Xi, ang babaeng walang kamalay-malay, at nang makita niyang mag-isang hinaharap ni Baizhan ang grupo ay nag-alab ang kanyang tapang. Walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang kanyang baso ng gatas sa kanila at nagbanta na tatawag ng pulis. Sa kasamaang palad, hindi natakot ang mga basag-ulero. Sa halip, hinamon pa siya nito, "Baby, tawagan mo nga ako ng isa ha." Nang makita ni Jayang Baizhan na hindi maganda ang sitwasyon, hinilan niya si Ming Xi at mabilis silang tumakas. Huminto lang sila nang makahanap ng pader na pagtataguan at huminga ng malalim pagkatapos ng matinding habulan. Sa sandaling iyon, napangiti si Baizhan nang makita si Ming Xi na kalmadong kumukuha ng candy at kinain. Ngunit hindi lang iyon, sinadya pa niyang ibuhos ang isang dakot ng candy sa daan, dahilan para madulas ang mga humahabol na parang natapilok sa mahiwagang balat ng saging. Mahigpit na hinawakan ang kamay ni Baizhan, walang pag-aatubili si Ming Xi at patuloy siyang hinila upang tumakas. Natapos lamang ang pagtakas ng pareho silang nakahinga ng maluwag sa istasyon ng tren. Nang makita niya ang matipunong pangangatawan ni Baizhan at pagkatapos makipag-away at tumakbo ng mabilis nang hindi napapagod, tinanong niya kung atleta ba ito. Kinumpirma ni Baizhan at tinanong din siya. Umamin si Ming Xi na hindi siya atleta, ngunit nagsasanay para sa isang kompetisyon sa pagtakbo. Tiningnan ni Baizhan ang munting dalaga at nag-isip kung makakatakbo ba ito ng 1 kilometro. Agad na sumagot si Ming Xi at pinaalalahanan siya na siya ang tumulong sa kanyang makatakas mula sa mga tambay sa pamamagitan ng matamis na kontra-atake ng candy. Sa huli, nagkakilala rin sila sa pangalan. Habang nagpapakilala, biglang preno ang tren. Nawala ng balanse si Ming Xi at napahilig kay Baizhan na lumikha ng isang nakakahiya ngunit nakatutuwang sandali. Nagtanong siya kung bakit hindi ito tumawag ng pulis nang sinaktan siya at pinayuhan siyang maging mas maingat dahil hindi siya laging nandoon para iligtas siya. Ngumiti lang si Baizhan at tiniyak na walang magagawa sa kanya si Yan Zhengwen. Bago maghiwalay, marahan niyang hinaplos ang ulo ni Ming Xi bilang pamamaalam. Pagkaraan ng ilang buwan sa Xingkai Academy, nangunguna si Ming Xi sa panitikan at sa pagkakataong ito ay tinulungan niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Wang Suonyan na sumulat ng liham ng pag-ibig. Ang mga salita na isinulat ni Ming Xi ay sapat para maging emosyonal si Suonyan. Nang tanungin kung kanino ipapadala ang liham, tumingin si Suonyan sa basketball court kung saan naglalaro ang i-4 na sina Li Xiaoyang, Li Shuhao, Chen Suji at Jayang Baizhan. Paulit-ulit pa niyang binabago ang pangalan ng tatanggap sa liham na ikinagulat ni Ming Xi sa pagiging indecisive ng kaibigan niya. Sa huli, kinumpirma ni Suonyan na si Jayang Baizhan ang gusto niya, ang kapitan ng basketball team, ang undefeated god sa court. Pagkatapos ng klase, balak ni Suonyan na ipadala ang liham, ngunit nang makita niyang papalapit ang grupo ng magagandang lalaki ay namula siya at tumakas. Hula ng grupo ng mga kaibigan ni Baizhan na gustong umamin ang dalawang babae, at nagbiro sila na ang babaeng may maikling buhok na ang ibig sabihin ay si Ming Xi ay malamang na isang atleta at nagpustahan kung sino ang tama ang hula. Naalala ni Baizhan ang soy milk at hotdog ni Ming Xi na nawala dahil sa pagligtas sa kanya mula sa mga basag-ulero. Sa isang coffee shop, marahang sinaway ni Ming Xi ang kaibigan dahil sa pagpapalampas ng pagkakataon. Hiniling ni Suonyan kay Ming Xi na isulat muli ang liham ng pag-ibig dahil hindi maganda kung ipapadala ang liham na may nabagong pangalan. Nang makita na baliw ang kaibigan niya kay Baizhan, nag-alala si Ming Xi dahil komplikado ang social circle nito. Ikinuwento niya ang tungkol sa unang araw niya sa paaralan nang hindi sinasadyang narinig ni Ming Xi ang usapan sa pagitan ng prinsipal at ng ibang tao. Nalaman niya na si Baizhan ang nangunguna sa buong batch, ngunit sangkot sa isang gulo kasama ang mga basag-ulero. Kinailangan ng paaralan na itago ang lihim upang hindi kumalat ang pangyayari. Pagtingin sa orasan, nataranta si Ming Xi dahil oras na para sa part-time job niya sa convenience store, kaya dali-dali siyang kumain ng kaunting noodles at umalis. Late na ng gabi, bago siya mag-out, pinuri siya ng manager nang makita ang application niya para sa scholarship at naisip niyang gusto niyang tulungan ang kanyang pamilya. Ngunit nagsalita ng totoo si Ming Xi, gusto niyang magkaroon ng pera para makabili ng bagong sapatos na pangtakbo para sa paparating na kompetisyon. Nagulat at humanga ang manager at nangakong pupunta para sumuporta. Bago umalis, binigyan pa siya ng manager ng isang bag ng pagkain na malapit nang ma-expire at sinabi sa kanyang ubusin ito bago bukas. Kinabukasan, namimigay ng flyer si Ming Xi sa paaralan. Nang makita si Baizhan, nilapitan niya ito, ngunit hindi siya nito nakilala. Lumingon siya at tinawag si Suonyan, pinaalalahanan ang kaibigan na samantalahin ang pagkakataon na walang tao para ibigay ang liham. Biglang may lumipad na bola at tumama sa ulo ni Ming Xi, kaya natumba siya at nawalan ng malay sa mga braso ni Baizhan. Nang mapansin na nawalan ng malay si Ming Xi, agad siyang dinala ni Baizhan sa klinik. Samantala, pinulot ni Hishuhao ang mga nagkalat na flyers sa sahig at aksidenteng nakita ang liham ng pag-ibig. Ipinakita niya agad
ipinaliwanag ito kay Li Xiaoyang at pareho silang nagkamali na gustong umamin si Mingxi kay Baizhan. Sa klinik, nagising si Mingxi at nakita si Baizhan na nakaupo sa tabi niya. Sinabi niyang mahigit 1 oras na siyang tulog at bahagyang na hypoglycemia dahil sa gutom at kakulangan sa tulog at binigyan siya ng cake. Agad na humingi ng tawad si Mingxi sa abala, ngunit mahinahon na sinabi ni Baizhan na hindi niya iyon kasalanan. Plinano pa niyang papagsorihin ng maayos sina Hishuhao at ang team. Dumating din si Sonyan para bisitahin si Mingxi. Dahil dito, nagpanggap si Mingxi na masakit ang ulo para manatili si Baizhan na nagbigay ng pagkakataon sa kaibigan na mapalapit sa idol nito. Sinabi pa niyang iwanan nito ang number niya kung sakaling magkaroon ng komplikasyon, ngunit wala silang dalang cellphone pareho. Napilitang humingi ng number sa papel, ngunit napansin ni Sonyan na ang papel ay ang liham ng pag-ibig kaya binawi niya ito. Agad na isinulat ni Baizhan ang numero ng telepono sa kamay ni Mingxi. Sakto namang dumaan siksin si Jiao, ang kapitan ng cheerleading team na matagal nang mailihim na pagtingin kay Baizhan at nagalit nang makita ang eksena. Hinabol niya si Baizhan nang umalis ito at pinuntirya si Mingxi na sinabing isa itong babae na nag-aaral habang nagpapalambing sa mga lalaki. Binalaan din niya si Baizhan na mag-ingat sa ganoong uri ng babae. Hindi na nag-abala si Baizhan na makipagtalo, malamig siyang tumalikod at umalis. Nang gabing iyon, bumalik sina Mingxi at Suonyan sa basketball court para hanapin ang mga flyers, kabilang na ang liham ng pag-ibig na balak nilang ipadala. Lubhang nag-alala si Suonyan, natatakot na mapahiya siya kung nakuha ito ng basketball team. Ngunit walang pakialam na sinabi ni Mingxi na talagang balak niyang basahin iyon ni Baizhan. Pagkatapos ay dumating siksin si Jiao at ang grupo ng mga babae sa cheerleading team at sinabing nakuha na ng basketball team ang flyer. Kung kailangan daw ni Mingxi ng tulong, sabihin lang. Kinuha ni Mingxi ang malamig na bote ng tubig mula sa kanila at bago pa siya makasagot, tiningnan niya ang kanyang kamay at nakita niyang nagkalat na ang sulat ng numero ng telepono. At mas masahol pa, ang liham ng pag-ibig ay nasa kamay na ni Jiang Baizhan. Binuksan niya ang liham ng pag-ibig at pagkabasa pa lang sa simbolo ng puso, napansin niyang may isa pang pangalan sa ibaba, si Li Xiaoyang. Hindi niya napigilan ang tumawa dahil sa sobrang katangahan ng liham. Samantala, tinawagan ni Mingxi ang numero ng 78 beses, ngunit walang nagtagumpay dahil burado na ang huling 2 digit. Nadismaya si Suonyan dahil nawalang parang bula ang liham ng pag-ibig. Ngunit hindi pa nagtatagal ang lungkot, nang makita niyang dumaan si Chen Suji, ay agad siyang tumayo at sinundan ito at hindi sinasadyang nabangga ang isang tauhan ni Yan Zhengwen. Nakilala ng taong ito si Mingxi bilang ang babaeng naglakas loob na humadlang sa kanila noon, kaya inutusan niya ang 2 pang lalaki na pumunta sa convenience store kung saan nagtatrabaho si Mingxi para maghanap ng gulo. Habang abala si Mingxi sa pagtawag, sumugod ang 2 lalaki at nagdahilan na nagbebenta siya ng peking sigarilyo at humingi ng refund. Hindi na tinag si Mingxi, mabilis siyang humingi ng resibo na nagpagalit sa kanila kaya sinira nila ang mga gamit. Sa sandaling iyon, dumating si Jiang Baizhan at mahigpit na inutusan ang 2 na umalis sa tindahan at huwag mang-api ng mga babae. Sa ilang mabilis na suntok, nakahandusay na sa sahig ang 2 basag-ulero. Nang magtanong ang isa sa kanila, anong kinalaman mo sa babaeng yan? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Baizhan. Sa susunod, huwag na huwag mong gagalawin ang kasintahan ni Baizhan. Natigilan si Mingxi, ang kanyang puso ay tila lumaktaw ng 3 pintig at nagmamadali siyang sumunod sa kanya nang hindi nag-iisip pa. Pagkabalik, hindi napigilan ni Mingxi na questionin si Baizhan kung bakit sila pumunta sa isang liblib na lugar para ayusin ang alitan. Kalmadong sumagot si Baizhan, kung nakipag-away siya sa tindahan mo, maaari kang matanggal sa trabaho kung malalaman ng iyong boss. Naging kalmado si Mingxi pagkarinig nito at nagpaliwanag na sinundan niya ito dahil nag-alala siyang masaktan ito. Hindi pa rin niya maiwasang magtaka paanong dumating ito sa tamang oras. Maikling sagot lang ni Baizhan, nagkataon lang daw na napadaan siya. Balak ni Mingxi na kumuha ng pamahid para sa sugat nito, ngunit tumanggi si Baizhan at umalis nang hindi na nagpapaliwanag pa. Sa pagkakataong ito, naalaala ni Mingxi ang tungkol sa mga flyers na nahulog at narinig niyang nakuha iyon ng basketball team. Hiniling niya na ibalik ang mga ito at nagkunot noo si Baizhan, nagtanong, ilang flyers lang ba? Nag-aalala na si Mingxi, baka nabasa na nito ang liham ng pag-ibig. Isang hindi inaasahang customer ang pumasok sa tindahan na pumutol sa usapan nilang dalawa. Habang abala si Mingxi sa pag-aayos ng mga istante, nagring ang telepono niya, si Baizhan ang tumatawag. Binalaan niya siyang maging maingat kung may night shift siyang mag-isa at pagkatapos ay bigla niyang binigay ang kanyang numero ng telepono. Sinabing tumawag siya kung may anumang mangyari. Nagtatakang nagtanong si Mingxi kung paano niya nakuha ang numero niya. Hindi sumagot si Baizhan at mahinang sinabi lang, bukas ng umaga, 7 oras de, ihintayin kita sa gate ng paaralan. Pagkatapos ay bigla niyang ibinaba ang tawag at naiwan siyang tulala. Kasabay nito, nagulat ang 2 tauhan kay Yan Zhengwen na personal na kinumpirma ni Baizhan na kasintahan niya si Mingxi. Hindi sinasadyang narinig ni Xin si Jiao na naroon ang usapan at nagalit. Kailan pa nagsimula ang 2 iyon? Hula ni Yan Zhengwen na matagal na dahil nakita niya ang babae noong hinarap niya si Baizhan. Mahinang sumagot si Jiao. Inutusan siyang huwag nang guluhin si Baizhan, ngunit pinayuhan siya nito na sumuko na dahil siya raw ang tapat na gustong makasama siya. Malamig na tumugon si Jiao nang walang bahid ng awa, kapatid ko lang kita. Yumuko ito at nagbuntong hininga, malinaw namang hindi kami magkadugo. Kinaumagahan, dumating si Mingxi sa paaralan at nakita si Baizhan na naghihintay na may dalang mga flyers, ngunit mabilis niyang napansin na wala na ang liham ng pag-ibig. Nang hingin niya itong pabalik, malamig itong sumagot na naipadala
ipadala na ang liham at hindi na ito mababawi, at pinuna pa niya na ang liham niya ay parang template lang na pwedeng ipadala kahit kanino sa pamamagitan lang ng pagpapalit ng pangalan. Galit na nagpaliwanag si Minxie na ang liham ay isinulat niya para sa kaibigan niyang may gusto kay Baizhan, hindi para sa kanya, ngunit hindi pa rin ito naniwala. Sinubukan pa niyang itanong ang nilalaman ng liham upang patunayan. Walang hirap na sinagot ni Minxie ang ilang tanong, ngunit nag-alangan sa huling tanong, kaya nagbigay ito ng konklusyon na hindi siya ang totoong sumulat. Ngunit sa sandaling aalis na sana siya, tinawag niya ito pabalik gamit ang isang sipi mula sa liham. Ang mga labi ko ay mailasang strawberry. Gusto mo bang tikman? Kaya bumalik ito, inipit siya sa pader at bumulong sa tainga niya. Hindi ko gusto ang lasang strawberry, bago niya ibalik ang liham sa kanya. Hindi inaasahan na video nixin si Jiao at ng kanyang grupo ang eksenang ito at galit nilang ikinalat ang buong nilalaman ng liham sa buong paaralan kasama ang mga pahiwatig tungkol sa relasyon ni Minxie at Baizhan. Nagulat si Minxie nang makita niya ang mga linya ng liham ng pag-ibig na nakapaskil sa lahat ng dako. Ang kanyang mga salita ay naging katatawanan at ang buong paaralan ay nag-uusap-usap. May nagtanong pa nga, totoo bang may lasang strawberry ang labi mo? Nahiyang pumasok si Minxie sa klase nang nakatakip ang mukha ng kanyang sombrero, sugatan at naghihinala na si Baizhan ang nasa likod ng lahat para lokohin siya. Ngunit pagkatapos noon, bigla siyang dumating, hinila siya palabas ng klase at inipit siya sa rehas habang pinagtitinginan sila ng lahat. Kinwestiyon niya siya kung bakit niya ipinakalat ang pag-amin na iyon habang mariing itinatanggi ni Minxie. Sinasabing siya ang mas kahina-hinala. At siya, na isang bagong estudyante pa lang at hindi pa nakaka-adjust, ay naunawa ang mali at nabuli pa ng buong paaralan. Ngunit nakakagulat. Hinawakan ni Baizhan ang kamay niya at hinila siya para dumalo sa seremonya ng pagpupuri sa basketball team at mahina siyang nangako, hindi ko hahayaang mabuli ka. Sa seremonya ng pagpupuri sa basketball team ng paaralan, lihim na nag-post si Jiao ng mga intimate na larawan ni Minxie at Baizhan na nagdulot ng malaking ingay sa paaralan. Sa gitna ng mapanuri na tingin at walang tigil na bulungan, biglang hinawakan ni Baizhan ang kamay ni Minxie at umakyat sa entablado, hinarap ang buong bulwagan na nagtatawa sa kanila. Hindi umiwas si Minxie. Mariin niyang hiniling sa taong gumawa ng poster ng paninira na lumantad at managot at nanawagan din siya sa lahat na mag-focus sa pag-aaral at pagpapabuti ng sarili kaysa sa pag-ibig sa panahong ito. Habang tumitindi ang tensyon, biglang lumingon si Baizhan sa kanya, ngumiti at sinabi sa harap ng buong paaralan, mula ngayon, gusto ko na ang lasang strawberry. Ang pahayag na ito ay ikinagulat ng lahat at pagkatapos ay walang humpay na pumalakpak at natulala si Minxie. Ngunit pagkatapos ay ipinatawag sila ng prinsipal na siya palang ina ni Baizhan. Mahigpit niyang pinagsabihan si Minxie dahil sa pagbaba ng kanyang grado, lalo na sa English, at sinabi niyang abala lang siya sa pagsusulat ng liham ng pag-ibig at hindi nagpo-focus sa pag-aaral. Itinanggi ni Minxie, ngunit hindi naniwala ang prinsipal at inulit na pinalaya lang ang matrikula dahil sa paggalang sa kanyang namayapang ama. Binalaan niya si Minxie na kung hindi ito magpapabuti, mapapatalsik siya, at inutusan siyang magsulat ng apology letter, at idiniin na ang scholarship ay hindi lang nakabase sa academic performance, kundi pati na rin sa pag-ugali. Agad na sumagot si Baizhan, sinabing ang pagsulat ng liham ng pag-ibig ay hindi krimen, at wala namang inapektuhan si Minxie, at kung may dapat sisihin sa pagbaba ng grado, siya iyon. Nagalit ang prinsipal at inutusan silang manatili sa paaralan para alisin ang lahat ng poster. Kahit na nag-alok si Baizhan na imbestigahan kung sino ang nag-post, nanindigan pa rin siya na dapat silang managot at pinaalalahanan pa ang kanyang anak na hindi ito ang panahon para makipagrelasyon. Umiti lang si Baizhan at tinanggap habang yumuko si Minxie at humingi ng tawad, nangakong susundin ang mga patakaran para manatili sa paaralan at maghihintay sa scholarship. Nang hapong iyon, naglilinis sila ng mga poster. Nag-agawan sina Minxie at Baizhan sa balde ng tubig na ikinabasa niya. Agad na isinuot ni Baizhan ang jacket niya sa kanya, ngunit siya ang kusang nagmungkahi na panatilihin nila ang distansya para mapanatag ang isip ng prinsipal. Nagulat si Baizhan at nagtanong kung ano ang makukuha nila sa pagpapanatili ng distansya. Diretso siyang sumagot, wala, ngunit bago ko siya nakilala, hindi pa ako napapagalitan o nachismis. Dahil mataas ang expectations ng prinsipal sa kanya, hindi na kami dapat makisali pa. Naiinis na sumang-ayon si Baizhan at sinabi sa kanya na umuwi na at siya na ang bahala. Gusto niyang ibalik ang jacket na suot niya, ngunit inihagis ito ni Baizhan sa mukha niya at sinabing umalis na at tandaan ang sinabi niya tungkol sa pagpapanatili ng distansya. Napilitang umalis si Minxie nang may sama ng loob. Siksin si Jiao dahil sa kawalan ng focus sa rehearsal ay inalis sa isang mahalagang performance. At hinimok pa siyang gamitin ang lahat ng paraan. Dahil sa galit at sakit, hinarangan ni si Jiao ang kotse ni Baizhan at sinaway siya dahil sa hindi pagpapatawad sa kanya o dahil ba may Minxie na sa puso niya. Idiniin niya na mas maganda ang kanyang background bilang childhood sweetheart at hindi siya mas mababa kay Minxie. Ngunit malamig na sumagot si Baizhan na hindi siya kailanman naghuhusga ng sinuman sa pamamagitan ng material na kondisyon at ang pagiging mapilit niya ang nakakapagod sa kanya. Humingi siya ng tawad dahil sa pagpapakaba sa kanya, ngunit hindi maaaring pilitin ang pag-ibig. Nang galit na nagbanta si Jiao, kung gusto mo si Minxie, hindi ko kayo hahayaan. Sumagot si Baizhan ng may ngiti at puno ng hamon, subukan
subukan mo. Kinabukasan, ibinunyag ni Min Efi kay Isnim na si Gifide ay anak ng punong guro. Nagkataon namang narinig ito ni Gifide at agad siyang binalaan na huwag basta-basta magbunyag ng sikreto ng iba. Mabilis na humingi ng tawad si Min Efi at inalok pang isa uli ang jacket. Ngunit malamig na sinabi ni Gifide na regalo iyon. Dahil dito, nagsimulang magbulungan ang mga estudyante sa paligid. Iniisip na wala ng interes si Gifide sa dalaga at patuloy lang siyang nakabuntot dito. Matapos nito, madalas silang nakikita ng hindi sinasadya kaya nagsimulang iwasan ni Gifide si Min Efi na lalong nagpalala sa pag-aakala ng iba tungkol sa relasyon nila. Pagkatapos, mabilis na nagdala si Ifnim ng portable dryer para tulungan ang kaibigan na tanggalin ang mga love letter na nakadikit sa likod niya. Ngunit nakita niya ang buong basketball team na abala sa pagtanggal ng mga sticker. Kaya sa sobrang hiya ay tumalikod siya para umalis ngunit aksidenteng natumba at maswerte namang nasalo siya ng gwapong lalaki. Nagdala ng inumin si Min Ehi at sinamantala na ring putulin ang matamis na sandali nilang dalawa. Nagulat din siyang makita ang grupo ni Gifi Dis na tumutulong. Ayon kay EDV Ho, utos iyon ng kapitan. Nagpakita ng pagtutol si Min Ehi sa tulong na iyon. Ngunit malamig na tinukso ni Gifide na nagsabing kahapon ay gusto niyang lumayo pero ngayon ay siya na mismo ang lumilikha ng pagkakataong magkita. Sa galit at pagkagulo, hinila ni Min Efi si Isnim paalis. Nang gabing iyon, malungkot na inaalala ni Gifide ang mga pagkakataong nakasama niya ang maliit na dalaga. Nagalit ang nanay ni Gifide tungkol sa anunsyo na maraming universidad sa ibang bansa ang nag-imbita sa kanyang maglaro. Ngunit tumanggi siya kaya hindi maintindihan ng ina kung bakit tinatalikuran ng anak ang mahalagang pagkakataon. Diretsahang sinabi ni Gifide sa kanyang ina na huwag nang ipilit ang kanyang sariling pag-iisip sa kanya. Samantala, naalala ni Min Efi ang mga sinabi niya kay Gifide at nagsimulang magsisi dahil baka hindi niya sinasadyang nasaktan ito. Balak niyang mag-add bilang kaibigan para humingi ng tawad, ngunit nag-aalangan siya. Sa huli, sinabi niya sa sarili na dapat siyang mag-concentrate sa pag-aaral dahil iyon na lang ang tanging magagawa niya para hindi mapahiya ang kanyang mga magulang. Kinabukasan, kumalat sa paaralan ang larawan ni Min Efi na nagtatrabaho. Sa harap ng usapan, nanatiling kalmado si Min Efi at diretsahang sumagot. Normal lang ang trabaho. Gayunpaman, nagsimulang magsalita ng masama ang ilang estudyante na nagpapahiwatig na ginagamit niya ang part-time job para akitin si Gifid. Hindi na nahimik si Min Efi at agad na nagprotesta na humihingi sa sinumang nagkalat ng kwento na ituro ang nasa likod nito. Sa sandaling iyon, dumating si Tifi Giao na nagkunwaring nagtitiwala kay Min Efi ngunit palihim na nagpapahiwatig na hindi simple si Gifid at si Min Efi mismo ang nagdulot ng kahihiyan kay Gifid. Dahil tanging si Gifid lang ang nakakaalam tungkol sa part-time job, naghinuha si Min Efi na siya ang naglabas ng impormasyon at agad na nagpunta para tanungin siya. Walang galang niyang tinawag siyang parasito na nakasandal sa iba at sinabing kahit mahirap si Min Efi, nabubuhay siya ng may dignidad at disente. Pero pagkasabi nito, napagtanto niya na nakatayo siya sa gitna ng grupo ng mga lalaking naghuhubad at nagpapalit ng damit kaya nagmamadali siyang tumalikod at tumakas sa kahihiyan. Nalaman namin kung bakit labis na nagalit si Min Efi. Si Gifid naman, nang makita ang mga malisyosong mensahe na patuloy na kumakalat, ay nagmamadaling humabol kay Min Efi na may pag-aalala. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi siya ang nasa likod ng pangyayari tulad ng iniisip nito. Inamin din niyang totoo na nabuhay siya sa luho, kaya hindi pa niya nararanasan ang paghihirap tulad ng kay Min Efi. Ngunit hindi siya kailanman nagdiskrimina batay sa yaman, antas sa buhay, o kinalaban. Nang makita ni Min Efi ang sinseridad ni Daisy, gumaan ang kanyang loob. Humingi rin siya ng tawad sa mga masasamang salita niya noong nakaraan, ngunit ang layunin pa rin niya ay hindi maapektuhan ang relasyon nito at ng punong guro. Mahalaga pa rin sa kanya ang pagkakaibigan na ito. Natuwa si Daisy nang marinig ang salitang kaibigan. Sinabi niya na ito ang pangalawa niyang kaibigan sa eskwelahang ito. Pagkatapos ay nag-appear sila bilang pagbati na opisyal na naging magkaibigan simula noon. Nang sumunod, dumating na ang araw ng konsyerto na pinaghandaan ni Tifi Giao. Hindi niya nakalimutang tawagan si Gifid. Umaasang pupunta ito bilang huling pagtatangka na manumbalik ang kanilang samahan, ngunit walang sagot ang telepono. Habang nasa entablado, pilit na kumakalma si Tifi Giao habang nagpe-perform. Ngunit ang isip niya ay patuloy na bumabalik sa mga alaala nilang malapit ni Gifid noong bata pa at pagkatapos ay sa imahe niya ngayon na malamig at malayo. Nagtapos ang pagtatanghal, hindi ganoon kainit ang palakpakan, ang pagganap ay umabot lang sa antas na katanggap-tanggap. Ang dating mapagmataas na babae ay umalis sa entablado na nalulumbay, pagkatapos ay tumakbo mag-isa patungo sa bahay ni Gifid. Ang alak sa kanyang sistema ang nagpalabas sa lahat ng kanyang emosyon. Nang dumating si Gifid, agad na yumakap si Tifi Giao sa kanya, umiiyak habang nagtatampo kung bakit hindi siya pumunta sa kanyang pagtatanghal at kung wala na bang halaga ang mga lumang alaala. Sa sitwasyong iyon, kahit malamig si Gifid, hindi niya natiis na iwanan si Tifi Giao sa labas sa ganoong kalagayan, kaya't inakay niya ito sa loob ng bahay para hindi ginawin. Sa kabutihang palad, dumating si Gifid sa tamang oras para sunduin siya. Tiningnan niya si Gifid ng matalim, na para bang gusto niyang lamunin ang kabilang panig, ngunit nanatili siyang maamo sa labas. Maingat at dahan-dahan niyang yakap si Tifi Giao. Inakay ito papasok sa kotse at umalis, nag-iwan ng nakakabingi at hindi komportableng kapaligiran sa likuran. Maya-maya, umuwi ang ina ni Gi. Pinayuhan siyang makipagbati kay Tifi Giao dahil alam na rin ng ina nito ang tungkol sa kanila at baka hindi pa nila tantanan si Min Efi. Galit si Gi sa kanya, pinayuhan ang mga ina na huwag nang makialam at kung gagalawin
gagalawin nila si Min E, gagalawin din nila si E. Malamig pa siyang nagpahayag na diretsahan siyang magtatapat kay Min E bukas upang ipahayag ang kanyang pagmamayari. At totoo nga, kinabukasan ay maaga siyang naghintay kay Min E. Nang lumapit sila ni Isnim, tinanong niya ulit kung sino ang sumulat ng love letter. Sininyasan ni Min E ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit nagdahilan si Isnim at tumakbo. Naiwan si Min E na naguguluhang nagpapaliwanag ulit. Ngunit hindi na raw iyon mahalaga, sinabi ni Dif na babawiin niya ang kanyang salita. Ayaw na raw niyang maging kaibigan ni Min E simula ngayon na ikinagulat ni E na akala niya ay nagkasala na naman siya. Ngunit agad na nagpahayag si E, gusto kita. Nagulat si Min E at agad na tinakpan ang bibig ni Dif dahil alam niyang may malaking gulo ang mangyayari. Pagkatapos ay nagdahilan siyang kailangan ni Dif na sagutin ang tawag habang siya ay tumakbong papasok sa klase. Lumabas na nakita ng punong guro ang eksena, kaya tinawagan niya si Gihi Dif para bigyan ng babala, ngunit puno ng hamon ang sagot ni Dif. Sinabi niyang iyon mismo ang pinakananais niya sa sandaling iyon. Kinabukasan, pansamantalang sinuspinde ng ina ni Tihi Giao ang kanyang pag-aaral. Pinilit siyang manatili sa bahay upang mag-self-reflection. Naiinis na siya at ang pagiging nasa ilalim ng house arrest ay lalong nagpalala sa kanyang kalooban. Nang sandaling iyon, nagdala si Titi Zefi ng almusal. Ngunit bago pa siya nakapagsalita, sinigawan na siya ni Tigyao, binato ng stuffed toy sa mukha at pinagtabuyan palayo. Hindi nagalit si Titi Zef, hindi rin nakipagtalo, marahan lang siyang nagsabi, kumain ka na pag nagutom ka, inilagay ko lang dyan. Pagkatapos ay masunurin siyang naghintay, matapos magkulong si Tigyao sa loob ng silid. Sa wakas ay lumabas din ito para kumain. Habang kumakain, nagtanong siya tungkol sa nangyari kagabi, umiyak ba ako kagabi? May nasabi ba akong kalokohan? Mahinang umiti si Titi Zef at dahan-dahang sumagot, hindi, napakabait mo, wala kang ginawang nakakahiya. Sa totoo lang, umiiyak siya at walang tigil sa pagtatampo kay Gihide. Ngunit pinili niyang panatilihin ang kanyang dangal. Natahimik sandali si Tigyao, pagkatapos ay tumingala sa kanya at mahinang sinabi, pwede mo ba akong tulungan sa isang bagay? Ang boses na iyon, bagaman malumanay, ay nagpapahiwatig ng mga nakatagong intensyon. Samantala, ang dalawang magkasintahan, si Gihide ay parang buntot, patuloy na sumusunod kay Min E hanggang sa convenience store kung saan siya nagtatrabaho. Nag-aalala si Min E na baka magkamali ng akala ang manager, ngunit alam agad ng lalaki ang nangyayari. Hindi lang niya hinayaan, pinayagan pa niya ang dalawa na mag-lunch ng isang oras na may makataong dahilan, mahalaga ang pakikipag-date. Sa kainan, nagpakita si Gihide ng pagiging mapili sa pagkain. Tinawag niyang sobrang dami ng asukal, sobrang dami ng asin, at punong-puno ng taba ang mga pagkain. Samantalang si Min E ay buong pusong ipinagtanggol ang paborito niyang kainan, na idineklara itong pinakamasarap sa loob ng 2 kilometro na radius. Bilang isang atleta, hindi niya nakita na tama ang mga hindi malusog na pagkain ito. Ngunit dahil sa sobrang kaakit-akit na panghikayat nito, napilitan siyang sumubok. Ang lasa ay hindi raw ganoon, ngunit sa paraan ng pagkain niya na masarap, mukhang natikman na niya talaga ang lasa ng mundo. Pagkatapos kumain, bumalik si Gihide sa convenience store. Walang sinabing anuman at bumili agad ng 2 basket ng mga bagay. Nag-alala si Min E na baka nag-aaksaya siya ng pera. Sino ang mag-aakala na pagkatapos magbayad, kinuha lang ni Gihide ang isang lollipop at kalmadong sinabing, ang iba, binili ko para sa iyo. Nasiyahan siya sa tamis ng candy na para bang tinatamasa niya ang tamis ng bagong usbong na pag-ibig na naging dahilan upang mapula ang mukha ni Min E dahil sa panunukso ng manager. Pagkatapos ng trabaho, nakita ni Min E ang grupo ng mga lalaking nakikipag-usap kay Gihide. Plano sana niyang tumawag ng pulis, ngunit sinabi ng grupo na siya mismo ang hinahanap nila at siya na mismo ang lumapit. Nang makita ito ni Dee, inakbayan niya si Titi at sinabing matagal na silang matalik na magkaibigan at sinabing huwag na siyang mag-alala. Pagkatapos ay bumalik silang dalawa at nagbulungan. Pagkatapos, nakipagtulungan si Titi kay Dee na nagsabing kailangan talaga nilang balikan ang nakaraan dahil sa hindi pagkakaunawaan. Sinabi ni Dee na umuwi na siya muna at umalis siya nang walang kaalam-alam. Hindi niya alam na ang kapalit ng kanyang kapayapaan ay ang matinding pambubugbog kay Ida. Nang maramdaman ni Min E na may mali, nagmadali siyang bumalik sa lugar na iyon, ngunit wala na siyang nakita at nakapulot siya ng cellphone at D-card ni Gihide. Kinabukasan, biglang nawala si Gihide nang walang bakas. Nag-alala si Min E kaya tumakbo siya sa Gihide para tanungin ang mga kaibigan nito, ngunit walang nakakaalam ng kanyang kinaroroonan. Ikinuwento niya ang tungkol sa cellphone na nag-aalala na baka may masamang nangyari. Inalo siya ni Dalfusan habang humarang naman si ETA Ho nang gusto ng isauli ni Min E ang cellphone. Siguradong gusto ng lalaki na itago niya ito dahil para itong bawal na gamit ng kapitan. Sa huli, binigay ni Fusan kay Min E ang address ng bahay ni Gihide. Nang gabing iyon, kahit nagtatrabaho, balisa si Min E. Nang makita siya ng manager, inalok siyang mag-break at nagmadali siyang umalis. Lumabas na si Gihide ay puno ng sugat dahil pinilit siya ni Titi na pumili sa pagitan ng pakikipagkita kay Titi Giao o masaktan ng husto. At pinili niyang masaktan para lang hindi madawit si Min E. Nang dumating si Min E sa bahay, upang isauli lang sana ang telepono, nagulat si Gihide, ngunit mumiti pa rin ng malumanay. Nag-aalangan si Min E na umalis, ngunit nakita niya si Tigyao at si Detizes, kaya nagmadali siyang magtago sa loob ng bahay. Kumatok si Tigyao, humihingi na lumabas si Gihide. Humingi ng tawad dahil pinahintulutan niya si Detizes, nasaktan ito, at sinabi rin na nakita niya si Min E sa loob ng bahay. Malamig na binuksan ni Gihide ang pinto. Maingat na bumati si Min E na nagdulot kay Tigyao na gustong sunggaban at kalmutin siya. Sinabi
sinabi ni Giffy Daisy na may bisita siya. Hindi siya maginhawang mag-entertain kaya isinara niya ang pinto at bumalik sa loob upang pakalmahin si Min Effie na maghintay lang hanggang umalis sila at ihahatid na niya siya pauwi. Ibinigay ni Min Effie ang bagay na napulot niya. Nahihiyang tinakpan ang kanyang mga mata dahil akala niya ay sensitibong bagay iyon, ngunit ito pala ay eye drops lang. Samantala, sobrang nagselo si Ti Giao na naalala niya ang payo ng kanyang ina na dapat niyang gamitin ang lahat ng paraan upang makamit ang kanyang layunin kaya tinawagan niya agad ang ina ni Giffy Def na umuwi dahil gusto niyang bumisita. Pagkatapos, inalok ni Giffy Def si Min Effie ng strawberry milk. Nagulat siya at nagtanong, may kinalaman ba ang pagliban niya sa klase sa mga taong iyon? Umiti lang siya at hindi sumagot, lalo siyang nag-alala. Nang sandaling iyon, tumunog ang doorbell kaya nagulat siya at natapon ang kape sa damit nito. Pumasok ang ina ni Giffy Def. Nagbalita na darating si Ti Giao at nagulat siyang makita ang strawberry milk. Nagtanong kung kailan pa nagustuhan ng anak niya ang ganoong klase. Umiti lang siya at dinala ang bote ng gatas sa kusina kung saan nagtatago si Min Effie at mahinang sinabi, kagagawa lang. Pagkatapos, dinala niya ito sa kanyang silid at walang pakialam na nagpalit ng damit sa harap niya kaya namula ang mukha nito. Tumawa siya at sinabing pinapapalitan siya ng kanyang ina kaya hindi niya maiwasang magpalit. Pinahintay siya at tutulungan siyang makalabas kapalit ng isang kondisyon. Nang nag-aatubiling nagtanong si Min Effie kung ano ang kondisyon, mahinang sinabi ni Giffy Def, mula ngayon, hindi mo na ako iiwasan pa. Si Min Effie, na humahagulgol ang puso, ay tumango at sumang-ayon. Pagkatapos makipagtalo sa kanyang ina tungkol sa pag-aaral sa ibang bansa, sinadya ni Giffy Def na galitin ang ina para magkulong sa kwarto at sinamantala ang pagkakataon na tulungan si Min Effie na tumakas. Sa kabilang banda, palihim na sinusundan ni Effie si T-Kit sa silid aklatan, nahuli siya at tinanong kung bakit madalas siyang sinusundan. Nagbigay si T-Kit ng ebidensya na si Effie ay isang lihim na tagahanga, kaya hindi ito makatanggi. Nalaman din niyang maihawak si T-Kit na libro tungkol sa sports injury. Lumabas na humina ang performance ni T-Kit at madalas siyang lumiban sa mga pagsasanay dahil sa injury, ayaw niyang may makarinig kaya tinakpan niya ang bibig nito. Sa huli, umupo sila ng magkatabi at nag-usap. Umamin si Effie na nagsulat siya ng love letter sa maraming miyembro ng basketball team. Hindi para makipag-flirt, kundi para hatiin ang pagmamahal upang mabawasan ang sakit kapag tinanggihan. Nang marinig ito, nagulat si T-Kit dahil mayroong ganito ka-inosente at kaakit-akit na tao. Samantala, si Min Effie ay nabasa dahil sa isang sasakyang dumaan. Pumunta siya sa library at hindi sinasadyang nakita si Effie at T-Kit na magkasama. Nagdududa dahil hindi niya nakita ang pangalan ni T-Kit sa listahan ng mga sinulatan ni Effie ng liham. Ngunit nakibit balikat lang si Effie at kalmadong nagsabing, lahat ng gwapo, gusto ko. Kinabukasan, tumatakbo si Min Effie papunta sa paaralan nang makita niya si Giffy Def na naghihintay na may dalang almusal. Pinagalitan niya ito dahil sa pagtakbo ng walang laman ang tiyan na magdudulot ng mababang blood sugar. Nahihiya siyang nagpaliwanag ngunit marahan nitong hinaplos ang kanyang buhok at sinabing sumakay na siya para hindi mahuli sa klase. Pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kamay, niyakap habang inihahatid hanggang sa gate ng paaralan at humingi pa ng pasasalamat. Pagkatapos niyang magpasalamat, tumalikod siya, ngunit aksidenteng nasabit ang kanyang bag sa bike, kaya natumba ito, kaya humingi siya ng tawad sa mga bike. Nangako siyang babalik at itatayo ito pagkatapos ng klase at dali-daling tumakbo papasok. Naiwan si Giffy Def na nakangiting nakatingin sa kanya, hindi niya alam na nakita pala iyon ng kanyang ina mula sa malayo. Nang kinukolekta na ng class president ang mga papel, napansin ni Min Effie na nawawala ang kanyang sanaysay at pagkatapos ay pinatawag pa siya sa opisina ng punong guro. Ipinaalala sa kanya ng punong guro na hindi niya naaabot ang mga kinakailangan sa English at hindi pa niya naisusumite ang sanaysay. Ngunit itinanggi ni Min Effie na naapektuhan ng kanyang part-time job ang kanyang pag-aaral at iginiit na gusto pa rin niyang manalo sa scholarship. Dahil sa seryosong saloobin niya, lumambot ang punong guro, hinikayat siya at binigyan pa ng bagong set ng uniforme. Samantala, ang sanaysay ni Min Effie ay kinuha at sinunog na pala ni Ti Giao at diretsahan pa niyang sinabi, nagsisimula pa lang ang laro. Masayang bumalik si Min Effie at itinayo ang natumbang bisikleta dahil mayroon na siyang bagong uniforme tulad ng kanyang mga kaibigan. Ngunit sinipa itong muli ni Ti Giao at inasar siyang, bago ka lang kay Effie Def. Malamig na sumagot si Min Effie, ang away ninyong dalawa, kayo ang mag-ayos, wag mo akong idamay. Sa sandaling iyon, dumating si Giffy Def. Seryosong sinabi kay Ti Giao na huwag nang sumobra pa. Diretsahang sinabi ni Ti Giao na kung babaliwalain siya ni Giffy Def, si Min Effie ang pagbubuntungan niya ng galit. Hiniling ni Giffy Def na magpaliwanag siya ng maayos na ito na ang huling pagkakataon niya. Nag-aatubiling humingi ng tawad si Ti Giao at nagpahiwatig na gusto niyang makipag-ayos. Ngunit sinabi ni Giffy Def na hindi pa niya nakakalimutan ang nakaraan. Ayaw rin niyang sayangin ang oras nito. Siya ay ganoon pa rin at magkaiba na ang kanilang mga landas. Pagkatapos magsalita, tuluyan siyang umalis, naiwan si Ti Giao na nalilito pa rin. Umulan, basang-basa si Min Effie pagkatapos itayo ang bike. Tumunog ang kanyang cellphone. Tinawagan siya ng kanyang ina para sabihing hindi siya makakauwi dahil sa dami ng order at ipapadala na lang ang pera sa katapusan ng linggo. Pinayuhan siya ng ina na subukan siyang makisama at huwag siyang hayaang maisolate. Ngunit mahinang humiti si Min Effie. Sinabing hindi niya kailangan ng pera, ang kailangan niya ay scholarship. Sa paaralan, patuloy na nagbubulungan ang mga kaklase
sa likuran na nagsasabing hindi siya karapat-dapat sa paaralang puno ng mga elite. Biglang natumba ang bike, tumama sa binti ni Min Ace na nagdulot ng matinding sakit. Nataranta siya at naalaala ang kanyang pagkabata kung saan pinoprotektahan siya ng kanyang ama at ngayon, dahil mag-isa na siya, naawa siya sa sarili. Biglang dumating si Gifide. Pinayungan siya. Dahan-dahan niya itong tinulungang tumayo. Tinanong niya kung tinatawanan din siya nito tulad ng iba. Siyempre hindi, ang kalusugan niya lang ang inaalala nito. Sa ilalim ng malakas na ulan, isinakay niya ito sa kotse nila, binigyan siya ng tuwalya para ipunas sa buhok. Sinabi niyang dahil lang ito sa sobrang stress niya kamakailan at bigla siyang nagtalsik ng tubig ulan sa lalaki. At silang dalawa ay tumawa. Hinubad niya ang kanyang jacket at pinunasan ang buhok nito ng natural na para bang pamilyar na iyon sa kanya. Nag-alok si Gifide na ihatid si Min S pauwi. Dinala siya nito sa kanilang bahay at binigyan niya ito ng lumang damit ng kanyang ama para isuot. Nagulat siya nang malaman niyang mahigit isang taon nang patay ang ama nito. Ngunit mahinahon lang itong nagsabi na nasanay na siya. Si hiningi ni Minhee na turuan siya ng English ni Bohan para sa scholarship. Agad siyang pumayag. Mula noon, sinasamahan niya siya tuwing umaga at sinusundan siya habang nagjo-jogging patungong paaralan. Isang araw, na-sprain ang kanyang paa. Dali-dali siyang inalalayan ni Bohan at sa gabi, dinalhan siya nito ng gatas mula sa convenience store at unti-unting lumapit ang kanilang pagitan. Biglang dinala ni Bohan si Minhee sa isang marangyang restaurant, kaya't pagpasok pa lang niya ay natulala na siya. Siya ay nag-aalangan na lumingon sa paligid at tahimik na sinabi na napakagarbo ng lugar. Nagmungkahi na lumipat sa mas simpleng kainang pangmasa, ngunit bumiti lang si Bohan. Sinabi na siya ang maglilibre ngayon at gusto lang niyang kumain kasama siya dito. Ang bawat ulam ay maayos na ihinanda at ang mainit na ilaw at mahinang musika ay nagpadagdag sa espesyal na atmosfera. Si Bohan ay magalang na kumuha ng pagkain para kay Minhee muna at nang makitang nahihirapan siya sa kutsilyo at tinidor, ngumiti lang siya at tahimik na nagpakita ng halimbawa at pagkatapos ay maingat na ipinagpalit ang kanyang ulam sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, ngumiti si Minhee at nagpasalamat at pagkatapos ay pabirong sinabi na kung gaganda ang kanyang midterm grade, matuturing na bayad na ang utang nito sa hapunan. Mahinang umiling si Bohan, hindi raw siya umaasa na mababayaran ang utang na iyon sa lalong madaling panahon. Pagkasabi nito, dahan-dahan lang niyang hinaplos ang ulo ni Minhee, hinayaan siyang pag-isipan kung ano talaga ang utang niya. Pagkatapos, magkasama silang naglakad pa uwi, hindi nakalimutang suriin ang takdang aralin ni Minhee at sinabihan siyang tawagin siyang guro. 2 beses lang siyang tumawag at tumakbo palayo at sa ganoong paraan, ang malamig na si Bohan ay naapektuhan niya. Isang umaga tulad ng dati, dumaan si Bohan sa convenience store. Dala ang reviewer para kay Minhee. Bago ibigay, hindi niya nakalimutang haplusin ang ulo niya. Isang kilos na naging kaugalian na, malumanay, malapit, hindi kailangang magbigkas ng maraming salita. Ngunit ang sandaling iyon ng kahinahunan ay lihim na kinunan ni Yan Zengwen. Pagkatapos ay pinutol niya ang bahagi kung nasaan si Bohan. Iniwan lamang ang larawan ni Minhee, kasama ang ilang kaduda-dudang sulok at ipinadala kay Qin Si Jiao. Hindi niya nakilala ang lalaki sa larawan bilang si Bohan, ngunit malamig na sinabi na ang tanging hiling niya sa kaarawan ay ang mawala si Minhee. Umiti si Yan Zengwen at sumang-ayon, ngunit hindi nakalimutan magbigay ng kondisyon. Kung gusto niyang makamit iyon, kailangan niyang ipagpalit ang isang bagay, si Bohan. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan si Minhee, tinawag siya ng guard, hinila siya patagilid at ipinakita sa kanya ang mga larawan at artikulo na mabilis na kumakalat. Ang malalabong larawan ay may kasamang malinaw na mapangil na pamagat, isang mag-aaral mula sa isang mahusay na paaralan na sinusuportahan ng isang mayamang negosyante. Kumalat ang balita na parang sunog, ang malalabong larawan kasama ang mapangil na teksto ay kumalat sa buong paaralan, nagdulot ng walang tigil na bulungan ng mga mag-aaral. Hindi pinalampas ng nanay ni si Jiao ang pagkakataon, agad na pinilit ang prinsipal na mahigpit na harapin ang isyong etikal na ito. Ang prinsipal ay nag-aalangan noong una dahil hindi sapat na malinaw ang larawan para magbigay ng akusasyon, ngunit nang nagbanta siya na ibebenta ang ilang bagay na kaugnay kay Bohan. Isang bagay na maaaring lubos na makaapekto sa reputasyon ng paaralan, napilitan siyang magdesisyon. Si Minhee ay tinawag sa opisina ng prinsipal, hinarap ang matinding tingin at direktang tanong, maaari mo bang tukuyin ang pagkakakilanlan ng lalaki sa larawan? Kung patuloy siyang mananahimik, sususpindihin siya ng paaralan sa 1 linggo para sa investigasyon. Ang 1 linggong pagsuspinde ay nangangahulugan ng pagkawala ng karapatang kumuha ng midterm exam, nawawala ang pagkakataong magkaroon ng scholarship. Mahigpit na kinuyom ni Minhee ang kanyang mga kamay, namuo ang bukol sa kanyang lalamunan, hindi ko masasabi, ngunit kailangan mo akong paniwalaan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Bohan, matatag ang boses, hindi na kailangan ng investigasyon, ako ang taong iyon. Pagkaalis ni Minhee sa opisina ng prinsipal, agad na hinarap ni Bohan ang kanyang ina, tinanong kung nakilala ba nito ang kotse sa larawan bilang kanya. Inalala niya ang nakaraan ng pilitin nitong huminto si Minhee sa pag-aaral dahil inakala nitong maapektuhan nito ang kanyang pagganap. Ngayon ay sinusubukan niyang pigilan si Minhee na kumuha ng midterm exam dahil lamang sa ilang larawan na binabaluktot. Iginiit niya na ang pagsusulit na ito ay isang mahalagang pagbabago para kay Minhee at hindi niya matatanggap na masuspindi siya. Lalo na nang nalaman niyang hindi lang siya nahaharap sa pagsasagawa ng marka, kundi pati na rin sa mahirap na kalagayan ng kanyang pamilya. Sinabi niya na kahit maapektuhan ang kanyang pag-aaral, hindi ito mahalaga kaysa sa patuloy na pag-aaral ni
ni Minhee. Nagalit ang kanyang ina, hindi makapaniwala na ang kanyang anak ay gagawin ang kanyang malawak na kinabukasan sa ibang bansa para sa isang babae. Sumigaw si Bohan na ipaalala sa kanyang ina kung ano ang tunay na dahilan, wala ka bang responsibilidad dito. Ang matatag at tapat na saloobin niya ay nagpatahimik sa kanyang ina sa unang pagkakataon, hindi makakatanggi. Sa ibang sulok, galit si Sonyeom nang malaman niyang nasuspinde si Minhee, ngunit mahinahon siyang inaliw na tingnan ito bilang pagkakataong magpahinga at humingi pa ng tulong para kopyahin ang mga aralin. Pagkatapos ng konfrontasyon sa kanyang ina, wala nang gana si Bohan na maglaro ng basketball at ang imahe ni Minhee noong unang araw sa barbershop ay bumalik sa kanyang isip. Noong araw na iyon, ibinenta niya ang kanyang mahabang buhok para magkaroon ng pera at pagkatapos ay tuwang-tuwa na tumawag sa kanyang ina. Ibinabalita na nanalo siya ng scholarship kaya hindi na kailangang magpadala ng pera. Pinapayuhan ang kanyang ina na ingatan ang kanyang kalusugan dahil kaya na niyang alagaan ang sarili. Isang hapon na umulan, habang naglalakad si Minhee, bigla siyang hinila ng isang lalaki. Lumabas na tumakas siya sa humahabol sa kanya. Nang ligtas na, inalis niya ang kanyang sombrero upang ipakita ang pamilyar na mukha, si Du Jingche, ang kaibigan sa pagkabata ni Minhee. Bago pa man sila magdiwang, dumating si Bohan, nagpapakita ng pag-iingat sa stranger sa tabi niya na nagdulot ng tensyon sa atmosfera. Kinailangan ni Minhee na sumigaw para pigilan sila at hindi pa nagtatagal ay biglang dumating si Yan Zhengwen kasama ang kanyang mga tauhan. Nagtulungan sina Bohan at Jingche na lumaban, tumakas at tumakbo pabalik sa bahay ni Minhee. Umuwi ang kanyang ina upang bisitahin ang kanyang anak. Naguluhan nang makita ang dalawang hindi pamilyar na lalaki sa bahay at nagtanong tungkol dito. Nagpaliwanag si Minhee ng maayos. Nakilala niya ang taong nagngangalang Jingche at nakita ang kanyang anak na masayang nakikisalamuha sa kanyang mga kaibigan kaya medyo gumaan ang kanyang loob. Bago umalis dahil tinawag ng kanyang ina, nangako si Bohan na babalik para bisitahin at aliwin si Minhee, nahahanapan niya ng paraan para ayusin ang pagsuspinde. Kung galit pa rin siya, kagatin lang daw siya para maibsan ang galit. Sinabi niya na hindi siya aso kaya hindi niya kailangang kagatin siya. Pinayuhan din siya ni Bohan na paalisin ang tagalabas na iyon o kung hindi, hindi siya mapapanatag. Umupo si Minhee sa bahay at uminom ng tubig nang narinig niya ang kanyang ina at si Jingche na nag-uusap na mula ngayon ay maninirahan ito kasama niya upang maging mas madali ang pag-aaral. Dahil ang dalawang pamilya ay malapit na noon pa, parehong namatay ang kanilang mga ama, kaya kailangan nilang magkaisa na parang isang pamilya. Kinabukasan, maagang gumising si Minhee para mag-jogging, dala ang dalawang tinapay para sa almusal, ngunit natuklasan ni Jingche na parehong expired na. Kahit na palagi siyang nakangiti at nagsasabing okay lang ang lahat, ang paraan ng pagkain niya ng mainit na dumplings nang hindi naglalabas ay sapat na para maunawaan ni Jingche kung gaano siya kahirap. Mahinahon niyang binigyan siya ng tissue para punasan ang kanyang bibig, na ikinagulat ni Minhee sa pagiging maalalahanin ng kanyang kaibigan sa pagkabata. Nagtanong siya kung may girlfriend na ba siya at umiling lang ito. Sa ibang pangyayari, aksidenteng nakilala ni Sonyeom si Sujae sa ospital at nagulat nang malalaman na nagkaroon siya ng napunit na ligament at cartilage kahit na mukha siyang napakalusog ngayon. Tiniyak niya sa kanya na ang pag-iinit sa araw at pag-inom ng calcium ay magiging maayos. Siya lang ang tanging nakakaalam ng sikreto niya dahil kung malalaman ng basketball team ngayon, papatigilin siya sa paglalaro. Samantala, dahil bawal nang maglaro si Bohan, hindi siya maaaring mawala. Pagkatapos, humiga silang dalawa sa damo at nagbabad sa araw. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Sonyeom ang kapayapaan at kaligayahan sa yakap ng isang gwapo. Samantala, galit na pumasok si Jiao sa Gifi upang tanungin si Yan Zhengwen kung bakit kailangang ipagpalit si Bohan sa ganitong paraan, ngunit malamig na sumagot ito na ang lahat ay may katumbas na halaga. Tiningnan niya ang kanyang kuya sa tabi na palaging maalalahanin sa kanya, ngunit ngayon ay naging malamig. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang may kakaibang apil ito. Ang kanyang katawan ay matipuno at ang tubig na iniinom niya ay basa ang kanyang matigas na dibdib. Samantala, upang tulungan si Minhee na makabalik sa paaralan, nagpakumbaba si Bohan na humingi ng tulong kay si Jiao. Nahilingin sa kanya na kausapin ang kanyang ina na huwag pilitin na patalsikin si Minhee sa school board. Nagbigay siya ng kondisyon, kailangan niyang i-public date siya sa isang araw sa darating na performance at kailangan pa niyang bigyan siya ng bulaklak sa harap ng madla. Dahil iniisip si Minhee, napilitan si Bohan na pumayag, kaya't sa buong araw na iyon, si Bohan ay kailangang nakadikit sa kanya na parang anino na inakala ng lahat na nagkabalikan na ang magkababata. Sa performance, umakyat siya sa entablado at ibinigay ang baukwet kay si Jiao. Agad siyang niyakap nito. Ang sandaling iyon ay kinuna ni Sonyeom at ipinadala kay Minhee. Nang matanggap ang larawan, nagalit si Minhee, umusbong ang mga lumanggalit ngunit sinubukan pa ring manatiling kalmado. Napansin ito ni Jingche. Naalala niyang nakita niya ang dalawa na nagde-date 2 taon na ang nakalipas. Ayaw niyang mag-isip ng sobra, kaya inaya niya si Jingche na mag-jogging. Hindi inaasahan, sa daan ay nakita nila si Bohan at si Jiao na magkasama. Nang makita si Minhee, nagmadali si Bohan na itago ang baukwet sa likod niya at sadyang nagsalita si Jiao na inihatid siya nito matapos ang performance. Hindi rin nagpatalo si Jingche, hinila niya si Minhee sa kanyang dibdib at sinabing magpatuloy silang mag-jogging upang huwag silang ababalahin sa kanilang date. Sa huli, napagtanto ni si Jiao na hindi niya maaaring ipagpatuloy ang pagkagusto kay Bohan. Isang taong katulad niya ay hindi karapat-dapat sa kanyang taos-pusong pagmamahal. Kaya't nagpa siya siyang
dapat lang silang maging magkaibigan, at tahimik na tumango si Bohan bilang pagtanggap. Kasabay nito, nakita ni Jingche na sobrang lungkot ni Minhee, kaya humanap siya ng paraan para pasayahin siya. Sumigaw silang dalawa ng malakas, na parang inilabas ang lahat ng pasanin sa kanilang puso. Pagkatapos ay dumaan sila sa convenience store kung saan nagtatrabaho si Minhee. Nakita ni Jingche na ang mga expired na tinapay ay nagmula pala dito. Sobra siyang nagtitipid kaya't kinakain niya ang mga tinapay na ito. Tinanong niya kung magkano pa ang utang niya, tutulong siyang magbayad ng utang dahil ang kanyang ama ang nagdulot upang mamuhunan ang ama niya at malugi. Ngunit sinabi ni Minhee na sila ang gumawa, sila ang mananagot. Kung magpupursige sila, sa isang taon lang, mababayaran na nila, bawat isa ay alagaan ang sarili nilang pamilya. Hindi nakinig si Jingche sa kanya, kaya't kinuha niya ang bag ng tinapay at pinayuhan siyang patayin ang ilaw, isara ang pinto at tumakbo umuwi muna para unahan siya sa banyo. Ngunit sa huli ay talo pa rin siya kay Minhee. Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga siya sa kama, nag-aalala siya, hindi niya maunawaan ang magulong damdamin sa kanyang puso. Biglang lumabas ang mensahe mula kay Bohan, sinasabing nasa pinto siya ng bahay niya, hindi pa rin siya lumabas para harapin siya hanggang sa magbanta siyang sisigaw para malaman ng buong neighborhood, kaya napilitan siyang lumabas. Sinubukan ni Bohan na ipaliwanag na walang anuman sa pagitan nila ni si Jiao. Ngunit malamig na sumagot si Minhee, tama, walang anuman, tanging yakap at bokwet lang sa pagitan ng magkababata. Nagtanong si Bohan kung nagsiselos ba siya, at nagtanong pa kung sino si Jingche na laging nasa paligid niya. Kalmadong sumagot si Minhee na si Jingche ay kaibigan lang, kakarating lang at hindi pa nakakahanap ng matutuluyan, kaya't mananatili muna sa kanila ng ilang araw. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Minhee. Tumawag ang prinsipal para ipaalam na maaari na siyang bumalik sa paaralan simula bukas. Masayang hinawakan ni Minhee ang kamay ni Bohan at sumigaw sa tuwa. Samantala, ayaw ni Sonyeom na magdusa si Sujai sa panahon ng pagsasanay, kaya pinilit niya itong mag-therapy, kung hindi ay isa sa publiko niya ito. Ayaw ni Sujai at hindi gusto na makialam siya sa kanyang buhay. Ngunit walang hiya niyang kinuha ang bag niya, kung hindi raw siya sasama ay hindi niya ibabalik. Sa huli, nasa therapy room sila ni Sujai. Kinabahan si Sonyeom nang makita ang paggamit ng acupuncture. Sinabi nito na magpahinga muna siya. Sabi niya na hindi raw ngunit muntik na siyang matulog ng mahimbing. Dumating din sa wakas ang araw ng midterm exam. Lubos na nag-concentrate si Minhee sa kanyang pagsusulit habang mas tinitingnan siya ni Bohan kaysa sa pagsusulat. Nang inanunsyo ang resulta, nakuha ni Minhee ang 7 nakapasok sa top 50 ng paaralan, ngunit nag-aalala pa rin dahil mayroon lamang 3 scholarship slots. Mabilis siyang hinila ni Sonyeom sa ibang notice board kung saan nakalista ang resulta ng scholarship at kasama ang pangalan ni Minhee dito. Nagyakapan sila, puno ng kagalakan. Dumating si Bohan at hinila si Minhee patungo sa rooftop. Masaya niyang ibinahagi ang kanyang kagalakan at sinabi na dahil sa tulong niya sa pagre-review aya't nakakuha siya ng ganoong resulta. Dahil na rin sa kanya, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makabalik sa paaralan. Sa sandaling iyon, may nag-iwan ng bulalakaw. Tuwang-tuwa siyang hinila ang kamay nito upang tingnan ang kalangitan. Ang sandaling iyon ay nagpalapit sa kanilang dalawa. Nagkunwari si Bohan na may nakita pa siyang isa pang bituin at marahang hinalikan si Minhee sa pisngi. Hindi siya nagalit, umiti lang siya. Ngunit ang kagalakang iyon ay hindi nagtagal. Si Jiao, kahit sinabi na niyang tatalikuran na niya si Bohan, ay lihim pa ring nag-post ng larawan nilang magkayakap sa pagtatanghal kasama ang isang misteryosong status na humahamon kay Minhee. Nakita ni Sonyeom ang larawan at agad itong ipinadala kay Minhee, na hindi naman siya ikinagalit. Kinabukasan, dahil wala na siyang ganang mag-jogging patungong paaralan, hiniling ni Minhee kay Jingche na ihatid siya. Nagalit si Bohan nang makita ito, ngunit malamig siyang sumagot na wala siyang pakialam kung sino ang maghahatid sa kanya. Sa oras ng recess, kahit nagbabasketball si Bohan, laging nakabantay ang mata niya kay Minhee. Sinubukang tawagin siya at nag-aya na sabay umuwi pagkatapos ng klase, ngunit muli siyang tinanggihan. Sa sandaling iyon, tinawag ng principal si Minhee para kausapin ng pribado. Tinanong kung bakit hindi siya nag-swimming, kung ito ba ay may kaugnayan sa kanyang nakaraan at sa kanyang yumaong ama. Taimtim na sinabi ni Minhee na maaari siyang gumamit ng ibang asignatura para bumawi sa puntos, ngunit seryosong sinabi ng principal na sikat ang paaralan dahil sa swimming. Ipinagmamalaki raw iyon ng kanyang ama, at kung buhay pa siya ay tiyak na hindi niya gugustuhin na umiwas siya. Ibinigay niya sa kanya ang pool access card at sinabi na itago itong sikreto at humanap ng angkop na coach. Nang lumabas si Minhee, tinanong ni Bohan kung ano ang sinabi ng principal. Ngunit hindi siya direktang sumagot at sinabi lang na paalala lang iyon na mag-aral ng mabuti at pagkatapos ay umalis. Mula sa malayo, nakita niya si Jingche na sinusundo siya at naramdaman niya ang galit, pag-aalala at kawalan ng kapangyarihan sa kanyang puso. Nang sumunod na araw, habang papunta sa paaralan, nagkaroon ng problema ang scooter ni Jingche kaya kinailangan niyang huminto at tingnan ang sitwasyon. Bumaba si Minhee at nagbuntong hininga, ang kanyang mga mata ay nag-aalala dahil sa sapilitang swimming subject. Hindi niya maiiwasan kahit gusto niya. Inaliw siya ni Jingche, sinabing hindi
mahirap ang paglangway tulad ng iniisip niya. Matutulungan niya siyang magturo, basta't maging matapang lang siya na lumapit sa tubig ng paunti-unti para maramdaman na hindi nakakatakot ang tubig tulad ng inaakala niya. Nang maubusan ng baterya ang scooter, kinailangan ni Jingche na gamitin ang sarili niyang paa para ihatid siya sa paaralan. Sa sandaling iyon, nasaksihan ni Bohan ang pagiging malapit ng dalawa at umusbong ang selos sa kanyang puso. Nang gabing iyon, sa paaralan, pumunta sina Jingche at Minhee sa swimming pool. Gusto niyang tulungan siyang malampasan ang kanyang takot sa tubig. Kailangan niya siyang tawaging kuya. Ang kanilang tawanan ay napansin ni Bohan na naglalakad. Tiningnan niya ang screen ng telepono na puno ng mga mensaheng ipinadala sa kanya, ngunit hindi sinasagot, lalo siyang nalungkot. Hindi na nakapagpigil, pumasok si Bohan at direktang tinanong kung ano ang ginagawa ng dalawa. Inakbayan ni Jingche si Minhee, walang pag-aalinlangang sumagot na nagde-date sila. Tiningnan ni Bohan si Minhee, naghihintay ng malinaw na sagot, ngunit malamig siyang sumagot na ang mayroon o wala ay walang kaugnayan sa kanya. Nagdulot iyon ng galit kay Bohan at sumagot siya na ang ugnayan nila ay walang kaugnayan din sa ibang tao. Nag-away ang dalawang binata, nagpapanik si Minhee, napigilan sila, ngunit aksidenteng nadulas at nahulog sa pool. Agad silang tumalon para iligtas siya. Sa huli ay binuhat ni Bohan si Minhee. Tahimik silang umupo, ramdam ang labis na pagkakasala kay Minhee. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Minhee. Naaalala ang sinabi ni Bohan na wala talaga sila ni si Jiao. Samantala, naalala ni Bohan ang sinabi ni Jingche na alam lang daw niyang magmahal, ngunit walang alam tungkol kay Minhee na ang kanyang mundo ay umiikot lang sa kanyang sarili. Nagdulot iyon upang pag-isipan niyang muli, hindi na makayanan. Pumunta siya sa bahay ni Minhee para tanungin kung bakit siya takot sa tubig. Buntong hininga si Jingche at ikinuwento na namatay ang ama ni Minhee dahil nalunod habang nagliligtas ng iba. Nanahimik si Bohan at binalik ang tanong kay Jingche kung gaano siya katagal mananatili dito. Sumagot si Jingche na dapat ay sa kanya iyon itanong. Sa huli, hindi umalis si Bohan, walang hiya na nakipag-agawa ng pwesto kay Jingche. Kinabukasan, nagising si Minhee at napatawa nang makita sina Jingche at Bohan na magkasamang natutulog sa sofa. Kinunan niya ng larawan ang bihanang sandali na iyon. Sa almusal, hindi pa rin humihinto sa pag-aaway ang dalawa. Sa pagkakataong ito ay dahil sa pagkain, talagang hindi pinayagan ni Park Han si Kang Cheol na makipaghati kay Minhee na nagdagdag sa masiglang kapaligiran. Habang nagtatalo pa rin ang dalawa, biglang inanunsyo ni Minhee na magkasama silang tatlo na mamamasyal mamayang hapon. Nagulat ang dalawang binata at napatingin sa isa't isa. Hindi alam kung dapat bang matuwa o mag-alala. Sino ang nakakaalam? Ang tawanan ng tatlong tao ay umalinggaw muli sa buong amusement park. Kahapon lang, si Kang Cheol at Park Han ay parang tubig at apoy. Ngunit ngayon, maaari na silang mag-apiran ng may pagkakaisa at tumawa ng walang inaalala kasama si Minhee. Ang mga alaala na litrato ay iningatan ni Minhee at ang dalawang binata, dahil gusto nilang maging masaya si Minhee, ay sumang-ayon na maging magkaibigan pansamantala. Ang paglipat mula sa pagiging magkaribal patungo sa magkaibigan ay hindi madali, ngunit masigasig pa silang nagpustahan kung sino sa kanila ang unang magpapalambot ng puso ni Minhee ay kusang aatras. Pagkatapos ay inanyayahan sila ni Minhee na sumakay sa karusel, at matigas nilang sinabi na pambata lang iyon kaya't hindi sila sasakay. Ngunit nang makita nila kung gaano siya kasaya, napilitan din silang sumunod at sumakay kasama siya. Sa isang iglap, napagtanto ni Kang Cheol na parang siya ang kabit sa larong ito. Pagkatapos ay biglang umulan at hindi nag-atubiling naligo sa ulan ang tatlo, tumatawa at naglalaro ng masaya na parang mga bata. Pagkatapos, nagpatuloy silang muli sa paligsahan kung sino ang mas matagal makalubog sa ilalim ng tubig. Si Minhee ay nakatayo sa pampang na balisa at hindi mapakali nang hindi niya makita si Park Han na umahon. Sa sandaling iyon, bumalik ang mga lumang alaala. Minsan siyang nakatayo sa pampang na tinatawag ang pangalan ng kanyang ama sa pag-asa. Nakatingin sa kanyang ama na nalulunod nang wala siyang magawa. Hindi na nag-isip pa si Minhee ay agad na naghubad ng damit at lumundag sa tubig. Isang kamay ang may hawak ng salbabida at ang isa ay malakas na gumagalaw upang maghanap. Sa kabutihang palad, si Park Han ay umahon din sa ibabaw ng tubig. Niyakap lang niya si Park Han na parang takot siyang mawala ito ng tuluyan. Pagkatapos nito, naligo ng magkasama ang dalawang binata. Inamin ni Kang Cheol na siya ang natalo, ngunit hindi niya kinikilala ang pagsisikap ni Park Han sa puso niya. Gayunpaman, nagbanta siya kung may gagawin itong makakasakit kay Minhee, kahit maging multo siya ay hindi niya ito patatawarin. Pagkatapos ay nauna nang umalis si Kang Cheol, iniwan si Park Han sa tabi ni Minhee. Magiliw niyang tinanong kung bakit kahit takot siya sa tubig ay sumugod pa rin siya upang iligtas siya. Sumagot si Minhee na noong sandaling iyon ay blanko ang kanyang isip. Ang naisip lang niya ay kung hindi siya sasalto sa tubig, mawawala na naman siya ng isang tao. Katulad noong nangyari dati. Hindi alam ni Park Han kung paano mag-alo ng iba, ngunit alam niyang tanging ang mga taong may parehong sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay ang makakaunawa. Ikinuwento niya sa kanya ang tungkol sa kanyang nakababatang kapatid. Noon, ang nakababatang kapatid niyang si Park Yang ay may matinding pagkahilig sa paglikha, pagkanta at napakatalento. Ngunit hindi ito pinahalagahan ng kanilang ina at palagi itong pinipilit na sundin ang napakahusay na karera sa pag-aaral tulad ni Park Han. Minsan, inanyayahan siya ng kanyang nakababatang kapatid na dumalo sa kanyang pagtatanghal. Ngunit bago pa niya maipadala ang imbitasyon, kailangan nang umalis ni Park Han. Inipit ni Park Yang ang imbitasyon kasama ang kanyang orihinal na kanta sa librong binabasa niya upang sorpresahin siya. Ngunit pagkatapos noon, naging malungkot
at mas malalim ang pag-iisip ni Park Yang na hindi napansin ni Park Han dahil lihim na sinira ng kanilang ina ang imbitasyon. Hindi niya pinayagan na malaman ni Park Han kaya hindi nakadalo si Park Han sa pagtatanghal. Nang kumprontahin ni Park Yang ang kanilang ina, sinabi lang nito na ang mga pagsisikap at pangarap ni Park Yang ay walang kabuluhan at huwag na itong makakaapekto sa oras at landas ni Park Han. Parang umapaw ang salita para kay Park Yang nang marinig niya iyon at umalis siya ng bahay. Inakala lang ni Park Han na umalis ang kanyang nakababatang kapatid sandali upang magpahinga. Hindi niya inakala na iyon na ang huling pagkakataon na makikita niya ang mukha nito. Noong araw ng libing, nanatili siyang nakaupo sa isang sulok, nagsisisi na kung sinundan niya ang kanyang kapatid noong panahong iyon, marahil ay hindi nangyari ang trahedya. Inabutan ni Min-hee si Park Han ng tissue, sinabing umiyak lang siya kung gusto niya. Ngunit ang sakit na iyon ay mahigpit nang nakatanim sa puso ni Park Han, mas malakas siya kaysa sa inaakala ni Min-hee. Agad siyang nagbigay ng payo kay Park Han na sumigaw ng malakas upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Kinabukasan, tinuruan ni Park Han si Min-hee lumangoy, ngunit mas naglaro sila ng tubig. Pagkatapos, pumayag na rin si Min-hee na sumalto sa tubig. Hindi na siya natatakot tulad ng dati. Kinagabihan, inihatid ni Park Han si Min-hee pauwi. Nang tanungin siya ni Min-hee kung bakit may susi siya sa swimming pool, ngumiti lang siya at sinabing pinanatili niya itong lihim, ayon sa bilin ng kanyang ina. Ito ay nagpaunawa sa kanya na alam na niya ang lahat sa mahabang panahon, ngunit iginagalang pa rin at lihim siyang sinusuportahan. Binanggit din niya ang tungkol sa punong guro, na tila mahigpit sa labas, ngunit talagang napakamapagbigay. Bago siya pumasok sa bahay, biglang tinanong ni Park Han si Min-hee kung may oras ba siya para sa social event sa susunod na Miyerkules. Dahil gusto niya siyang imbitahan na maging katuwang niya sa sayaw, tumango si Min-hee bilang pag-apruba at nagningning ang kanyang mga mata sa hindi pa nararanasang pag-asa. Samantala, si Ji-e ay nakatayo sa harap ng bahay ni Park Han na naghihintay sa kanya at nagpanggap siyang malapit upang piliin ang kanyang damit para sa social event tulad ng ginagawa niya taon-taon. Ngunit pinapaalala sa kanya ni Park Han ang sinabi niya dati na sumuko na siya na nagpaalis kay Ji-e sa galit at naglabas ng galit. Sa pamamagitan ng paggupit ng kanyang social dress na inihanda niya, nasaksihan ni Yan Zeng ang galit na iyon at pagkatapos magtanong ay narinig niyang ikinuwento nito ang lahat at walang pag-aatubiling nangako si Yan Zeng na hindi niya papayagan na magsayaw ng magkasama si Park Han at Min-hee. Kinaumagahan, pumunta si Sun Yan sa bahay ni Min-hee upang hilingin sa kanyang matalik na kaibigan na pumili ng damit para sa dance party at nagkataon na narinig ni Kang Cheol ang pag-uusap nilang dalawa pag-uwi niya mula sa trabaho. Nag-isip siya, matutulungan niya kaya ang kanyang maliit na kaibigan na magkaroon ng pangarap na sapatos para sa sayaw. Pagkatapos ng ilang araw, madalas na tinuturuan din ni Park Han si Min-hee na sumayaw sa paaralan at sa tindahan, tila wala ng pagitan sa pagitan nila. Isang gabi, nagdaos ng salu-salo ang basketball team. Dinala ni Park Han si Min-hee at si Sujai naman ay dinala si Sun Yan. Hindi rin nawala si Lee Xiaoyang at He Shuhao. Naging masigla ang paligid dahil sa malakas na tawanan. Dahil umiinom ng gamot si Sujai, hindi siya makainom ng alak, kinailangan itong itago ni Sun Yan, kaya patuloy siyang uminom sa halip hanggang sa nalasing siya at nawalan ng malay. Sa huli, kailangan siyang alalayan ni Sujai pauwi. Mahinahon niyang pinayuhan na kung wala siyang kasama sa hinaharap, mas mabuting huwag na siyang uminom ng alak. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na maihalong banayad na paninisi. Sinamantala ni Sun Yan ang kanyang kalasingan at naglakas loob na sabihin kay Sujai na bayaran siya sa pamamagitan ng pagtanggap ng imbitasyon na dumalo sa dance party. Sa simula, tumanggi si Sujai na labis na nagpalungkot kay Sun Yan. Ngunit agad siyang hinarap nito, ipinaliwanag na tumanggi siya dahil inilalaan niya ang pagbabayad ng utang na loob sa ibang bagay at talagang gusto niya siyang imbitahan sa dance party at agad itong inihayag. Tinapos ng dalawa ang kanilang pag-ibigan sa isang mahigpit na yakap. Kinaumagahan, kailangang magsanay ng husto si Sujai at nagdahilan si Sun Yan na nasaktan siya ni Sujai, kaya kailangan siyang dalhin sa ospital para magpatingin. Hindi nag-atubili si Xiaoyang na itulak ang dalawa ng mabilis, kaya agad na nagtungo sa ospital ang magkasintahan. Nang kumuha sila ng dugo para sa pagsusuri sa kalusugan, hinikayat ni Yan si Jai na maging matapang, 2 tubo lang naman ng sirop iyon. Hindi niya inakala na nang makita niyang kumuha ng karayom ang nurse at itinurok sa kamay ni Jai, nawalan na siya ng malay. Bilang resulta, kailangan pang gumastos ni Jai ng isang kahon ng biskwit para makabawi siya ng asukal sa dugo. Sa kabilang banda, nakita ni Kang Cheol si Min-hee na masigasig na nagsasanay sa pagsasayaw at hinangad niya na matulungan siyang magkaroon ng magagandang sapatos na pinapangarap niya. Ngunit masyadong mahal ang mga ito, kaya napilitan siyang tanggapin ang alok na maging kasosyo sa pagsasanay para sa mas mataas na antas ng boksingero. Pagkatapos ng mga labanan, si Kang Cheol ay may mga pasa sa buong katawan, ngunit mumiti pa rin siya dahil may nagawa siya para sa taong mahal niya. Pagkatapos nito, habang tinatahi ni Min-hee ang kanyang prom dress, nakatanggap siya ng isang hindi kilalang parsela. Nasa loob ay ang mga mamahaling sapatos na pinapangarap ng mga dalaga sa party noong panahong iyon. Isinuot ni Min-hee ang mga ito kasama ang kanyang pulang damit na para siyang isang prinsesa na naghihintay na sunduin ng kanyang prinsipe na si Park Han, ngunit hindi niya inaasahan na sa daan ay hinarang siya ng isang grupo ng mga siga. Malinaw na inutusan ni Yan Zeng ang mga ito. Samantala, si Min-hee ay naghihintay sa harap ng kanyang bahay na may nag-aalalang puso dahil hindi pa rin dumarating si
Park Han. Tumawag siya ngunit hindi ito sumasagot. Sa sandaling iyon, may tumawag mula kay Sun Yan na nagpagulat sa kanya. Upang mapanatili ang kanyang dangal, nagmadaling nagsinungaling si Min Hee na papunta na siya. Hindi pa niya alam kung paano siya makakahanap ng paraan nang biglang dumating si Kang Cheol. Sinabi na may mahalagang gagawin si Park Han at hiniling na ihatid siya sa sayawan sa oras. Nang makapasok na sa marangya at magarbong lugar ng sayawan, biglang naramdaman ni Min Hee na maliit siya at nawawala. Gayunpaman, dahil sa banayad ngunit taos pusong pampatibay loob ni Kang Cheol, unti-unti siyang kumalma at pumasok. Samantala, tiningnan ni Kang Cheol ang kanyang magandang maliit na kaibigan na nakasuot ng sapatos na bigay niya. Nagsisisi lang na kailangan niyang umatras. Nang makapasok siya sa gitna ng party, nakaramdam siya ng lahat ng mga matatalim na tingin na nakatuon sa kanya. Isang grupo ng mga dating kaibigan ang hindi nagpalampas ng pagkakataong mang-asar sa kanya. Tinawag siyang pangit na pato na naging isang swan. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Ji. Pinutol ang panunuya at nagkunwaring nagpapakita ng kabaitan nang ikabit niya ang isang kwintas na prelas kay Min Hee. Sinabi niya na kailangang maging karapat-dapat si Min Hee kay Park Han na dating katuwang niya sa sayaw sa loob ng maraming taon upang hindi ito mapahiya. Kahit na nagagalit sa loob, magalang pa ring nagpasalamat si Min Hee. Tumayo siya roon ng matagal. Ang kanyang mga mata ay patuloy na naghahanap ng isang pamilyar na anino sa karamihan, ngunit wala pa rin si Park Han. Tumakbo si Sun Yan palapit. Pinuri si Min Hee na napakaganda ngayon na nagpangiti sa kanya ng bahagya, ngunit mas lalong nalulungkot ang kanyang puso. Habang ang bawat Perez ay sunod-sunod na lumalabas sa dance floor, si Min Hee ay nakatayo pa rin ng mag-isa sa ilalim ng ilaw at musika. Kahit na marami siyang sinanay, naramdaman niya ngayon na nawawala siya. At nang umalis siya, biglang dumating si Park Han. Hinawakan niya ang kamay nito at hinila siya paloob. Tinulungan naman ng mabubuting kaibigan ni Park Han ang kanilang tikuya na mag-ayos, sandali lang. Ang hitsura ni Park Han ay muling nagliwanag, inakyat niya si Min Hee sa entablado at buong kumpiyansa nilang ipinakita ang kanilang sayaw na parabang silang dalawa lang. Pumutok ang bulwagan sa palakpakan, sabay-sabay silang pinuri ng lahat bilang hari at reyna ng gabi. Kasabay nito, sa ibang lugar, si Kang Cheol ay matatag pa ring nagtitiis sa mga malupit na suntukan sa boxing. Ang halaga na kailangan niyang bayaran upang makuha ang pera para sa sapatos na gusto ng babaeng lihim niyang minamahal. Samantala, si Ji ay nagalit sa marangyang pagpapakita ni Min Hee sa tabi ni Park Han. Agad niyang hinila si Yan Zeng sa entablado at hinalikan ito ng mapang-akit. At nang akala niya ay aalis na siya, ay hinila naman siya ni Yan Zeng pabalik at muling hinalikan. Ang eksenang ito ay nagpangiti sa lahat at nagtakip ng mukha sa kahiyan. Biglang itinulak si Min Hee sa entablado ng iba, sinasabing naiinggit siya, kaya gusto pa niyang sumayaw. Nag-alala si Park Han na hindi ito mahawakan ni Min Hee, ngunit sinabi niya na hawakan niya ang kanyang sapatos at sumayaw ng may kumpiyansa ayon sa kanyang pakiramdam. Hindi inakala na nabighani niya ang buong karamihan at sila ay nagsama-sama at naging isang tunay na masayang pagdiriwang. Nang ihatid na siya ni Park Han pauwi, nais niyang umusad pa ng bahagya nang itulak niya ito papalapit sa pintuan at nang yumuko si Park Han upang bigyan si Min Hee ng isang magaan na halik, biglang lumitaw si Kang Cheol na nagdulot ng pagkataranta sa kanilang dalawa. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Min Hee na nasaktan ang kanyang paa at tinulungan lang siya ni Park Han na makauwi. Ngunit pagkatapos suriin ang sugat, nag-alok si Kang Cheol na tulungan siyang maglagay ng gamot. Lumingon naman si Min Hee upang questionin ang tungkol sa kanyang pag-uwi ng huli at ang bagong mataas na takong na sapatos na natanggap niya. Mariing tinanggihan ito ni Kang Cheol, sinabing wala siyang pera at tumingin kay Park Han at naunawaan naman ni Park Han ang ibig sabihin. Inamin na siya ang bumili ng sapatos upang itago ang sekreto ng kanyang kaibigan. Kinaumagahan, habang naglilinis si Min Hee, biglang dumating ang isang grupo ng mga nagpapautang. Dahil wala silang nakitang pera, naghukay sila sa kanyang mga gamit at natuklasan ang mamahaling mataas na takong na sapatos. Nagduda na nagtatago siya ng pera at malakas na nagbanta na kung hindi siya magbabayad ng utang sa loob ng 3 araw. Ituturo niya sa kanya. Gulat na hinabol ni Min Hee upang bawiin ang sapatos, ngunit natumba siya sa harap mismo ng pinto. Dumating si Kang Cheol sa tamang oras, nagmamadaling inalalayan siya, binuhat siya papasok sa bahay at dahan-dahang hinugasan ang sugat at hindi pa niya ito napangiti ulit. Nang gabing iyon, napansin ni Park Han na palihim na umalis si Kang Cheol ng bahay. Tahimik niya itong sinundan at nagulat nang makita si Kang Cheol na binubugbog sa isang underground boxing ring. Nagplano siyang makialam ngunit hinarang siya ng manager na nagbigay alam na lumagda si Kang Cheol sa isang kontrata para sa sparring. Nagalit si Park Han, binabalaan si Kang Cheol na kung malalaman ni Min Hee ang tungkol dito, labis siyang magdudusa. Dahil hindi niya maatim na hayaang patuloy na masaktan ang kanyang kaibigan, nagpasya siyang palitan si Kang Cheol sa ring kahit hindi siya magaling sa boxing. Ang resulta, si Park Han ay bugbog sarado, ngunit sinubukan pa rin niyang magtiis sa mga suntok. Habang humihingal siya, pinayuhan niya si Kang Cheol na huminto, sasama siya sa pag-aalala sa pera, sasamahan siya sa pagdadala ng lahat ng pasanin, at maging sa pag-aalaga kay Min Hee. Pareho silang umuwi na puno ng sugat. Inakala ni Min Hee na nag-aaway na naman ang dalawa dahil sa kanya, ngunit nang makita niyang mas malala ang kalagayan ni Kang Cheol, nagmadali siyang mag-alala para sa kanyang kaibigan at pinagalitan pa si Park Han. Sa bahay, hindi sinasadyang napansin ni Park Han ang sugat sa paa ni Min Hee. Nag-alala siya, ngunit mumiti lang ito at sinabing natumba lang siya. Habang pinapanood niya itong nagtatago, mas lalo siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Nang pumasok siya sa banyo, nagulat siya, ang sipilyo, tasa ng tubig, tuwalya sa mukha, lahat ay magpares.
Nakikita na malapit sila sa isa't isa na parang hindi napapansin ang kanyang pag-iral. Naalala niya ang sinabi ni Kang Chiol na umalinggaw-ngao sa kanyang tenga, naisip niya kung sino ba talaga ang kasama nito araw-araw at pagkatapos ay ang mundo nilang dalawa ay naiba. Noong sila at Minhee ay nagmamahalan ng malalim ngunit hindi sila maaaring magkasama, marami pa siyang pagpipilian. Ngunit ang pagkawala ni Minhee ay isang sugat na mahirap pagalingin at ayaw ni Kang Chiol na mangyari iyon. Ang mga mata ni Park Han ay dumilim at unti-unting lumamig, hindi nagsasalita, tahimik siyang tumalikod at umalis. Sa hating gabi, hindi sinasadyang nakita ni Park Han ang kanyang matalik na nakatatandang kaibigan, si Zihui, at nag-inom sila at nag-usap. Ipinakita ni Zihui sa kanya ang kanyang abiso sa pagpasok sa Universidad ng Los Angeles. Ang huling pagkakataon para sa kanya. Nangako si Park Han na pag-iisipan niya itong mabuti at nagtanong din tungkol sa sitwasyon ng kasal ng kanyang nakatatandang kaibigan dahil mukha siyang masaya sa larawan. Ngunit sinabi nito na huwag kang maniwala sa mga bagay sa internet. Napakahalaga ng pag-aaral. Lagi siyang nagsisisi na hindi niya natapos ang pag-aaral noong nakaraan dahil sa pag-ibig. Huwag kang maging tulad niya at magdusa. Kinaumagahan, siya mismo ang dumating upang magbigay ng oryentasyon sa pag-aaral sa ibang bansa para sa mga talentadong mag-aaral. Nagdala si Minhee ng cake para kay Sunyan, ngunit nagdulot ito ng maling pag-aakala kay G.A. na kaarawan ni Park Han. Galit na siya at nang umupo siya sa tabi ni Park Han, sinabi niya na magtipon-tipon sila para sa kaarawan ngayong gabi dahil umuwi din ang nakatatandang kaibigan, ngunit ayaw ni Park Han. Simula nang mamatay ang kanyang nakababatang kapatid, ayaw na niyang magdaos ng kaarawan. Muling binanggit ni J.A. na maaari ding imbitahan si Minhee, ngunit tumanggi si Park Han nang may malamig na tinig. Galit siyang lumabas kung saan nagpapakuha ng litrato si Minhee at sinadyang itapon ang birthday cake. Nagalit si Minhee, hindi na nagpigil at binato ang cake kay J.K. Nag-away ang dalawa, naghabulan ng buhok at naputol pa ang mahalagang bracelet ni J.K. Tumakbo ang lahat para awatin sila. Inila ni Park Han si Minhee palayo. Tumayo si Sunyan at pinuna si J dahil sa masamang ugali at pagiging makitid ang isip. Ginawa ni Minhee ang cake na ito para sa akin, hindi para kay Park Han, kaya bakit ka nagsiselos? Hindi nakinig si J.A. at nagalit pa. Tinawag si Sunyan na adik sa lalaki at tagasunod din ng basketball team. Hindi na rin nakatiis si Sujay. Tumayo siya at ipinagtanggol si Sunyan na nagpaalis kay G na galit na galit. Samantala, si Minhee ay hindi pa rin kumakalma sa galit at nagalit kay Park Han. Gayunpaman, si Park Han ay nababagabag pa rin sa relasyon ni Minhee at Kang Chiol na nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Nagtanong siya kung bakit parati si Kang Chiol sa bahay ni Minhee. Kahit na nagpaliwanag si Minhee, para kay Park Han ay isa lang itong pagdadahilan. Ang maliliit na kilos tulad ng paghatid sundo at ang magkapares na si Pilyo ay nagpabalisag sa kanya. Inamin ni Park Han na hindi niya ito sinabi dahil ayaw niya itong saktan at hindi dahil sa hindi siya nag-aalala. Napansin pa rin niya ang sugat sa paa ni Minhee, ngunit ang mas mahalaga ay ang kalabuan sa relasyon nilang dalawa. Nang tanungin niya, umiwas si Minhee, tumalikod si Park Han at umalis, sinabing kung ayaw niyang magsalita, ayos lang, hindi na niya ito ipipilit pa. Nang marinig niyang tinawag siya at nagpahayag ng pagmamahal, huminto si Park Han at mumiti. Sinabi ni Minhee na nagsiselos siya at sabay silang umuwi. Pagdating sa bahay, napansin ni Minhee na magulo ang mga gamit at naunawaan na dumating ang mga nagpapautang. Ngunit nagsinungaling kay Park Han na baka si Kang Chiol ang gumawa nito. Naputol ang kuryente, naalala niya ang cake at inilabas niya ito para sa kanya. Nang makita ang cake, nagtanong si Park Han, yung cake ba na binigay mo kay Sunyan kaninang umaga ay ikaw ang gumawa? Tumango siya, inamin na ginawa niya iyon para kay Sunyan, ngunit ang cake na ito ay hindi masyadong maganda. Gayunpaman, para sa kanya, ang kaarawan niya ngayong taon ay mas makabuluhan kaysa kailanman. Nagulat siyang napagtanto na kaarawan pala niya ngayon, isang bagay na hindi niya nasabi. Nagsisisi siya dahil wala siyang naihanda. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naghiling, pagkatapos ay nais niyang hatiin ang hiling na iyon sa kanya. Naghiling din siya, at pagkatapos napatayin ang kandila, bigla siyang hinalikan ni Park Han sa pisngi. Hindi pa man nawawala ang romantikong kapaligiran, biglang bumalik ang kuryente. Nagulat ang kanyang telepono ng balita na nanalo siya sa lottery. Ang kanyang kagalakan ay pumutok, tumawa siya. Nagplano si Park Han na ipahid ang cake sa kanyang mukha, umalinggaw ang tawanan sa maliit na bahay. Sa ibang lugar, nalulungkot si Sunyan dahil sa masasakit na salita ni G at walang tigil sa pag-iyak. Ginamit niya ang kurbata ni Sujay upang punasan ang kanyang mga luha. Hindi alam na kukuha sana siya ng tissue para sa kanya. Mahinahon niyang ipinahayag ang kanyang damdamin, nagtatapos sa isang taos pusong pag-amin ng pag-ibig na lubos na nakaantig sa kanya. Nagpalitan sila ng magaan na halik sa labi at ang unang hawak kamay na puno ng damdamin. Isang umaga, tumawag ang ina ni Min Eri. Inutusan siyang pansamantalang ilayo ang kanyang pinsan sa bahay dahil tila magiging marahas na ang mga maniningil ng utang. Habang nakikinig sa telepono, nakita niyang naghihintay na sila sa labas ng pinto, kaya dali-dali siyang tumakas. Biglang lumitaw si Hugh at isinakay siya sa kotse. Nang sila iligtas na, inihayag ni Hugh na mayroon siyang layunin sa pagpunta roon. Gusto niyang hilingin kay Min Eri na kumbinsihin si Hide na tanggapin ang imbitasyon na sumali sa basketball team sa ibang bansa. Umiti siya ng matamis at banayad, sinabing dahil importante na siya kay Hide. Siya ang may pinakamalaking impluwensya sa pagkakataong ito. Sinabi na lang niya na gusto niyang tulungan si Min Eri na
samahan si Giffy sa ibang bansa o tulungan siyang bayaran ang kanyang utang. Pagkatapos noon, nag-isip si Min Efe nang matagal sa tabi ng lawa at si Teddy ang naghanap sa kanya. Alam niya na tuwing malungkot si Min Efe, bumabalik siya sa lugar kung saan namatay ang kanyang ama, ang tagong sulok sa kanyang alaala kung saan hindi pa rin nawawala ang sakit. Hindi niya alam kung ano ang bumabagabag sa kanya, basta't umupo lang siya sa tabi niya para makinig sa kanyang mga hinanakit o simpleng tulungan siyang huwag makaramdam ng kalungkutan. Pagkatapos niyang mag-isip, tumawag siya para makipagkita sa punong guro at kay Gifu at ipinahayag ang kanyang desisyon na tutulungan niya ang lahat na kumbinsihin si Giffy na pumunta sa ibang bansa. Ngunit may isang kondisyon, walang sinuman ang dapat magsasabi ng totoo na hindi siya sasama at hiling niya na panatilihin nilang lihim ito. Bagamat nag-aalangan, umayag din kalaunan ang punong guro at si Gifu. Nang gabing iyon, hinawakan ni Min Efe ang kamay ni Giffy patungo sa isang maliit na parke kung saan nakatayo ang isang Ferris wheel na tahimik sa gitna ng kadiliman. Habang nasa loob ng cabin, nagtatakang tinanong ni Giffy kung bakit ito ang pinili niya. Sinabi ni Min Efe na gusto niya lang na makalanghap siya ng sariwang hangin. Biro niya, akala niya pinili niya ang lugar na ito upang masulit ang pribadong sandali nilang dalawa. Binigyan ni Giffy si Min Efe ng matamis na halik sa gitna ng kumikinang na liwanag. Matapos ang halik, sinabi ni Min Efe ang kanyang pagnanais na pumunta sa ibang bansa upang mapalawak ang kanyang pananaw at umaasa na sasama si Giffy sa kanya. Nagduda si Giffy nang marinig ito at nagtanong. Sabi ni Min Efe na hinanap siya ni Ate Tuifu at gusto siyang tulungan. Nang marinig ito, pumayag si Giffy. Nangako silang magsikap at maging mature na magkasama. Pauwi na sila nang makita ni Min Efe ang grupo ng mga maniningil ng utang na naglilibot sa kanilang bahay. Nagdahilan siyang ulan na para paalisin si Giffy. Pagkatapos, inilabas nila ang kontrata at nagbago ng isip, humihingi ng dobleng interes o kung hindi ay ipawawala siya sa lugar na iyon. Isang araw, sumakit na naman ang paa ni Iikip kaya nagpaalam siyang umalis ng maaga dahil sa muscle strain. Hindi nagtagal at nalantad din ang katotohanan, sinundan ni Giffy si Kit at nagtanong. Kinailangan ni Kit na aminin ang kanyang pinsala. Labis siyang nagalit dahil nag-aalala siya sa kalusugan ng kanyang kasamahan at nagalit din siya dahil tinago sa kanya ng kanyang kapatid ang ganoong kalubhang pinsala. Kinabukasan ng magpa-check up, sinabi ng doktor na kailangang operahan agad si Kit kung ayaw niyang maapektuhan ang kanyang kinabukasan sa karir. Ngunit iginiit niyang sumali sa laro at hiniling sa doktor na bigyan siya ng painkiller bago ang laro. Narinig ito ni Hinim mula sa labas at sinubukan siyang pigilan, ngunit hindi pa rin niya mabago ang isip ni Kit. Sa kabilang banda, sa pagkakataong ito, hindi nang gulo ang mga masasamang tao, kundi palihim na naglagay ng kamera sa banyo. Nang maghahanda ng maligo si Min Efe, palihim siyang pinapanood ng mga ito sa telepono at nag-usap tungkol sa pagbebenta ng nakautingin na video sa mamimili. Nagkataon namang dumaan si Rinky at narinig ang pangalan ni Min Efe, kaya nagtanong siya. Nag-transfer siya ng pera ng mabilis para bilhin ito at kinumpirma na walang kopya. Gayunpaman, matapos makuha ang item, binugbog ni Efe ang dalawang lalaki hanggang sa halos mamatay dahil kahit masamang tao siya, kinamumuhian niya ang ganoong uri ng maruming pag-ugali. Ikinuwento ni ito kay Kigyao at kinabukasan, ipinakita ni Tigyao ang video kay Min E. Nagulat si Min Efe, inakala niyang si Tigyao ang lihim na kumuha ng video, ngunit sinabi niyang binili lang niya ito mula sa dalawang lalaki. Nagbigay ng kondisyon si Tigyao, kung hindi na makikipag-ugnayan si Min Efe kay Giffy buburahin niya ang lahat ng ebidensya. Napabuntong hininga lang si Min Efe, hindi man lang pinansin ang pananakot dahil binitawan na niya ang pag-ibig na iyon, aalis na si Giffy patungong ibang bansa at siya ay mananatili. Umasa siyang pananatilihin ni Tigyao itong lihim para kay Giffy. Nang gabing iyon, binura ni Tigyao ang lahat ng bakas bilang pagtupad sa kanyang salita. Pag-uwi, nakita ni Min Efe na naibalik na ang sapatos. Tahimik siyang pumasok sa banyo, natagpuan ang kamera at sinira ito. Nang dumating si Teddy sinabi ni Min Efe na sira na ang lumang sapatos kaya hindi na niya ito gagamitin. Inosenteng sinabi ni Teddy na may warranty pa ang sapatos at pwedeng ipagawa. Hindi na nakapagpigil pa si Min Efe at diretsang nagtanong, ikaw ba ang bumili ng sapatos na iyon? Pagkatapos, galit siyang pinilit na sabihin ang totoo. Ngunit nang malaman niya ang katotohanan, nakita niya ang bagong sugat sa binti ni Teddy dahil sa pagiging sparring partner para sa iba. Galit siya at hindi alam kung paano siya haharapin kaya pumasok siya sa silid at isinara ng malakas ang pinto. Kaya't gumapang si Teddy sa pinto ng silid ni Min Efe at nagmakaawa na humingi ng tawad at iba pa. Nagbanta pa siya na kung hindi siya lalabas upang tingnan ang kanyang sugat, mabubulok ang kanyang mga kuko at magiging lumpo siya at sa huli ay magiging pabigat lang sa kanya. Umiiyak pa rin ang mga mata ni Min Efe, ngunit binuksan niya ang pinto at niyakap siya. Nagpasalamat siya at humingi ng tawad sa kanya. Nagbigay pa rin ng suporta si Teddy Sinabing mabuti na lang at tapos na ang karera dahil kung iiyak siya ng labis, mapapagod siya. Kasabay nito, dumating si Giffy sa basketball court at nakita si T-Kit. Kinumpirma ang intensyon nitong magpa-iniksyon ng painkiller. Agad na pinaalis ni Giffy si Kit sa basketball team. Pagkatapos, umupo si T-Kit upang makipag-usap kay Giffy Sinabi niyang kailangan niyang makuha ang kampyonato.
upang kumbinsihin ang kanyang mga magulang na hayaan siyang magkaroon ng career sa sports sa halip na maging abogado. Nakita ni Giffy si Kit na lumuluha at naunawaan niya ito, nagpa siyang bigyan si Kit ng isa pang pagkakataon. Isang free throw challenge, kung matalo si Kit, aalis siya sa basketball team. Sa simula, nangunguna si Giffy ngunit dahil sa kanyang determinasyon, unti-unting nakakuha ng puntos si Kit. Sa huling free throw, hindi na tumira si Giffy dahil iginagalang niya ang kagustuhan at pagsisikap ni Kit. Kinabukasan, ginanap ang youth basketball tournament at kasabay nito, lumahok si Min Effie sa isang running competition. Sa gitna ng laro, sinadya si Kit ng kalaban kaya sumakit ang kanyang tuhod ng husto. Kinailangan niyang umalis sa court upang magpahinga at manood sa koponan, ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon. Napilitan ang kanyang koponan na habulin ang puntos ng kalaban. Kasabay nito, unti-unting nanghina si Min Effie habang tumatakbo patungo sa lawa kung saan namatay ang kanyang ama. Sa pagbabalik sa basketball game, guminhawa ang pakiramdam ni Kit kaya humiling siyang bumalik sa laro. Hindi inaasahan, siya mismo ang nakapuntos na nagpapanalong puntos upang makahabol sa huling segundo at siya rin ang nakapuntos sa free throw na nagdala ng maringgan at tagumpay sa koponan. Nagsigawan ang buong koponan sa pagdiriwang ng kampyonato at pagkatapos, sabay-sabay silang nagbisikleta upang suportahan si Min Effie na kasalukuyang tumatakbo. Kahit hindi siya nagwagi sa kampyonato, itinuring pa rin si Min Effie ng kanyang mga kaibigan bilang isang nagwagi. Nagsalo-salo ang grupo sa pagdiriwang, kumalat ang saya, napuno ng kagalakan ang bahay ni Min Effie kung saan nagtipon ang lahat. Kinaumagahan, ibinigay ng ina ni Giffy ang kontrata mula sa University of Los Angeles. Binibigyang diin na kapag nilagdaan, hindi na ito mababawi. Kung lalabagin ito, magdudulot ito ng malaking pinsala sa koponan ng basketball na hindi mababayaran kahit na ibenta pa ang lahat ng ari-arian ng pamilya Giant. Pumirma si Giffy at pagkatapos ay nag-text kay Min Effie. Niyaya siyang makipagkita sa isang mahalagang tao ngayong gabi. Masayang pumayag si Min Effie. Pagkatapos, tinawagan ni Giffy si Jihu para magtanong, ngunit sinabi niyang nasa huling araw siya ng kanyang panayam para sa pag-aaral sa ibang bansa. Ngunit nakaramdam siya ng hindi maganda kaya tinawagan niya si Min Effie. Tinanong siya kung anong oras siya nagsimulang magtrabaho, kung nagpa-interview ba siya at sinabing pupunta na siya agad. Nag-alala si Min Effie, naramdaman niyang natuklasan na niya ang lahat kaya hinila niya si Teddy at dali-daling tumakbo sa istasyon. Nang umalis ang subway, dumating si Giffy. Tinawag ang pangalan niya ng walang pag-asa, tumakbo upang pigilan at hiniling na lumabas siya para magpaliwanag. Ngunit nakayuko si Min Effie, hindi naglakas loob na lumingon. Nang gabing iyon, pumunta si Giffy sa harap ng bahay ni Min Effie at mariing sinabi na kung hindi siya lalabas, hindi rin siya aalis. Lumipas ang gabi, nanatili si Min Effie sa loob ng silid. Pinayuhan siya ni Teddy na lumabas, sinabing si Giffy ay napakatigas ng ulo at kung hindi siya lalabas, tiyak na hindi ito aalis. Lumabas si Teddy at sinabi kay Giffy na umuwi na ikinagalit ni Giffy. Tinanong kung kailan pa naging karapatan ng iba na magdesisyon para kay Min Effie. Seryosong sinabi ni Teddy kay Giffy na huwag nang sundan pa si Min Effie at pagkatapos ay sinuntok siya. Ngunit hindi siya lumaban, sinabing kung sa pagsuntok niya ay hindi na siya magagalit kay Min Effie, gawin lang niya. Sa loob ni Giffy tila may gumuho. Lahat ng alaala, mga pangako, mga sandali na magkasama sila ay nagdulot lang sa kanya ng mas matinding sakit, pakiramdam na mayroon siyang nawalang napakalaking bagay. Nang gabing iyon, mag-isang dinalaw ni Giffy ang isang bata. Inaalala ang masasayang sandali sa tabi ng batang mahal niya na siya lang ang palaging tapat sa kanya. Nanatili siyang naliligalig sa pagkawala ng kanyang kapatid. Muling pinanood ni Giffy ang video ng pagtatanghal ng kanyang nakababatang kapatid sa entablado at hindi napigilan ang pagluha. Kinuha ni Teddy ang video ni Giffy na nagbabasketball, itinapon sa lawa at ipinadala kay Giffy. Humingi siya ng tawad dahil sinunog niya ang imbitasyon para sa pagtatanghal ni Giffy noon na naging dahilan upang hindi ito mapuntahan ni Giffy. Nalalong nagpalala sa damdamin ni Giffy at humantong sa malubhang kahihinatnan. Iyon mismo ang sandali na tuluyang nasira ang relasyon nila ni Giffy at hindi na naayos pa hanggang ngayon. Nang gabing iyon, umuwi siya at tiningnan muli ang mga lumang larawan kung saan magkatabi pa sila ni Giffy at hindi sinasadyang narinig niya si Teddy na nakikipagtalo sa kanyang ama. Magpapakasal na ang kanyang ama at ang ina ni Tigyao, kaya't opisyal na magiging magkapatid sila ni Tigyao at nawalan na siya ng pag-asa, kaya mariin siyang tumutol si Teddy. Lumabas si Tigyao upang pigilan siya na saktan si Teddy. Ngunit sinigawan siya ng kanyang ina at pinaupo sa mga tuhod. Alam ni Tigyao na hindi nagmamahalan ang dalawang matanda at dahil lang sa interes, ngunit wala siyang magawa kundi lumuhod. Inalalayan ni Teddy si Tigyao at sinabing mayabang na nandyan siya, walang sinuman ang makapagpapaluhod sa kanya. Pagkatapos, dinala niya ito upang maglibang, pinatawa siya at inalok ng ice cream. Nang sumaya na si Tigyao, akala niya tatawagin niya si Teddy para huminto at ipahayag ang kanyang tunay na damdamin, ngunit isang kotse ang humarurot. Binangga si Teddy na ikinamatay niya na siya ring dalawang masamang tao na binugbog niya dahil sa nakautingin na video. Ang libing ni Teddy ay ginanap sa gitna ng malakas na ulan. Hindi may paliwanag ang kalungkutan ni Tigyao. Ngayon na nawala na ang taong tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya, nagsisisi na siya. Hawak-hawak niya ang walang hanggang rosas, inaalala ang bawat masayang sandali sa tabi ni Teddy at muling sumasakit ang kanyang puso. Dumating na rin ang araw ng pag-alis ni Giffy para mag-aral sa ibang bansa. Sumakay siya sa sasakyan at tumakbo muli upang yakapin ang kanyang ina.
Sa totoo lang hindi na siya galit sa kanyang ina dahil mas naiintindihan na niya ang damdamin nito. Tiningnan niya ang papalayo na anyo ng kanyang ina sa bintana at yumuko upang basahin ang mensaheng ipinadala niya kay Min Afi na hindi nito sinagot. Samantala, sa huling sandali, sa wakas ay nagpa siya si Min Afi na tumakbo upang hanapin siya. Tinawag ang pangalan niya, umaasa na sa pagkakataong ito, lilingon siya. Ngunit sa loob ng kotse, nakasuot si Gifi Days ng earphones at tahimik na tumulo ang luha. Wala siyang narinig, ang tawag niya ay naglaho sa kawalan. Nakatayo siyang pinapanood ang kotse na unti-unting nawawala sa takip silim at umiyak siya. Bumalik ang mga lumang alaala, ang una nilang pagkikita, ang mga pagtatalo dahil sa hindi pagkakaunawaan, ang mga pag-aaral na magkasama, ang mga sandali na ipinakita niya ang madilim na bahagi ng kanyang sarili. Ang pag-ibig sa pagitan nila ay dating napakatapat at dalisay. Ngunit ngayon, naintindihan niya, sila ay galing sa dalawang magkaibang mundo na may dalawang magkaibang landas. Ngunit pagkatapos noon, tuwing may naririnig siyang tawag, umaasa si Min Afi na si Gifi Des iyon, ngunit hindi pala. Pareho silang nakatingin sa strawberry milk box at nahirapan silang pigilan ang kanilang damdamin. Naupo ako sa gitna ng silid na may cake at kandila, tumingin si Gifi Des sa larawan at inalala ang tao. Samantala, niyakap lang ni Min Afi ang lumang damit ni Gifi Des na parang yakap niya ito. Pagkaraan ng 4 na taon, nakatira pa rin si Teddy kasama si Min Afi. Kaarawan niya noong araw na iyon at naghanda si Teddy ng isang magandang strawberry cake. Tahimik siyang kumanta ng happy birthday sa kanya bilang isang matamis na nakasanayan na sa paglipas ng panahon. Sa sandaling hipan ang kandila, pumikit si Min Afi at humiling ng 3 bagay. Sana ang taong mahal niya at ang taong nagmamahal sa kanya ay laging ligtas at malusog. Sana pareho silang maging bersyon ng kanilang sarili na pinangarap nila. At isang huling hiling na itinago niya sa kanyang puso. Alam na marahil ay hindi na ito matutupad. Agad namang hiningi ni Teddy ang hiling na iyon ni Min Afi at inasam na sana ay lagi siyang masaya. Sa kalasingan, niyakap ni Min Afi si Teddy na nagpatibok muli ng kanyang puso. Ngunit bigla siyang bumulong ng pangalan ni Gifi Des kaya't agad niyang binitawan ang kanyang intensyon. Dahan-dahan siyang binuhat ni Teddy papunta sa silid. Maingat na kinumutan, lumabas at tinawagan si Gifi. Mahina at may bahid ng pagsisi ang boses niya. Tinanong niya kung kailan pababalik ang kanyang matalik na kaibigan dahil siya ang palihim na nagpapadala ng mga litrato ni Min Afi kay Gifi Des sa loob ng maraming taon. Ang mga larawan ay nagpaparamdam sa mga tao na maayos at masigla ang buhay ng babaeng iyon kahit wala ang isang tao. Ngunit sinabi ni Gifi Des na hindi na siya babalik, doon na siya maninirahan. Sumumpa si Teddy na kung hindi siya babalik, hindi niya siya patatawarin kahit multo pa. Narinig ni Min Afi ang usapan at nagising upang magtanong. Nahulaan niyang tumawag si Gifi Des. Ngunit nagsinungaling si Teddy at pinatulog siya ulit. Kumiga si Min Afi at niyakap ang damit ni Gifi Des na puno ng pananabik. Sa kabilang banda, pinapanood ni Gifi Des ang mga lumang larawan nang dumating si Tigyao. Umiti siya at nagtanong kung kamusta na siya. Pareho na silang mas mature. Pinayuhan niya si Gifi Des na bumalik at ibahagi ang kanyang tagumpay sa taong mahal niya. Nagpasalamat din siya sa kanya sa pag-aalaga sa kanya sa loob ng mahabang panahon at ngayon ay kailangan na niyang humanap ng bagong matutuluyan. Sa isa pang pangyayari, namunga na ang pag-ibig ni na Esnim at Tike. Pagkatapos nilang mag-fitting ng wedding dress, gusto ni Esnim na si Min Lehi ang maging abay. Binigyan niya si Min Lehi ng isang magarbong damit na ikinagulat niya. Nagtataka siyang nagtanong kung bakit parang wedding dress ang damit ng abay. Ngumiti si Esnim at umalis, naiwan si Min Lehi na mag-isa. Tamang-tama, dumating si Gifi Des. Nakasuot siya ng formal na damit at tahimik na pumasok. Natigilan si Min Lehi, gulat at galit. Nagmadali siyang umalis ngunit natisod at nahulog sa kanyang bisig. Sa kabila nito, sinubukan pa rin niyang tumakas. Hinabol siya ni Gifi Des. Hinila ang kanyang kamay at walang sinabing anuman, yakap lang siya ng mahigpit na para bang yakapin ang lahat ng pananabik sa loob ng 4 na taon na hindi kailanman nawala. Naalala niya 4 na taon na ang nakalipas, hindi sinasadyang nabangga ni Terry ang isang basurahan at nakahanap ng isang nakatagong kamera. Agad niyang tinawagan si Gifi Des at nagmadaling pumunta sa lugar kung saan huling na-access ang device na iyon at hindi inaasahang nakita si Tigyao. Inakala nilang si Tigyao ang naglagay ng kamera, ngunit itinanggi niya ito. Ang mga nangungutang kay Min Afi ang nag-install ng device na iyon, palihim na kumukuha ng video upang takutin siya. Nang malaman ni Gifi Des ang katotohanan, natigilan siya. Hindi sinabi ni Min Afi sa sinuman ang tungkol sa bigat ng kanyang utang. Sinubukan ni Teddy na pigilan si Tigyao. Dahil sa paghila-hila, nahulog si Tigyao mula sa hagdan. Simula noon, nawalan na siya ng kakayahang sumayaw. Dahil sa responsibilidad, pumayag si Gifi Des na samahan siya at ang ina ni Tigyao sa ibang bansa para magpagamot at sumang-ayon sa isang mahirap na kondisyon na huwag makipag-ugnayan kay Min Afi. Ngayon, matapos ang lahat, ikinuwento ni Gifi Des ang lahat kay Min Afi. Tahimik siya at nagtanong tungkol kay Tigyao. Sumagot siya na maayos na ang paggaling nito. Umiti ng malumanay si Min Afi at sinabing maayos din siya. Nagtapos na siya, mayroon siyang matatag na trabaho, nabayaran na ang lahat ng utang, at nanalo rin si Teddy sa isang slam dunk contest. Lahat
ay namumuhay ng maayos, tanging ang pagbabalik niya sa oras na ito ay tila huli na. Yumuko si Gifide. Naging paos ang kanyang boses. Humihingi ng tawad dahil wala siya sa tabi nito sa buong panahong iyon. Tiningnan siya ni Min Ehe. Dahan-dahang sumagot, hindi siya nagpaplano na patawarin siya at maging ang kanyang sarili. Ngunit pagkatapos ay lumambot ang kanyang tingin at malumana siyang nagtanong kung gusto pa rin ba niyang kumain ng inihaw na sausage at uminom ng soy milk. Tumawa si Gifide. Tiningnan siya ng may pagmamahal at nagtanong, at siya, gusto pa rin ba niya siya? Walang sinabi si Min Ehe. Malumana lang siyang sumagot ng isang matamis na halik. Tinapos ang pag-ibig sa kabataan na tila matagal nang lumipas. Ang pag-ibig na dating malinis, inosente, puno ng sakit, ngunit puno rin ng init at tindi gaya ng mismong kabataan na kanilang pinagdaanan.